program nga balanse, patas ug nagtug-an sa matuod nga mga panghitabo sa mga dakbayan sa Dipolog, Dapitan ug ingon man sa tibok lalawigan sa Zamboanga del Norte ug sa nasod. Kapihan sa Dipolog sa matag adlaw nga Domingo, alas 9 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon, live sa Hotel Camilo 1, Dalan General Luna ning dakbayan sa Dipolog. Kapihan sa Dipolog. Maayong buntag, kini ang Kapihan sa Dipolog. Live kita nga madungog sa RMN, DXDR o IFM o ingon man sa atong live streaming audio only www.rmndipolog.weebly.com. Sa naandan, kini ang inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog, a public affairs program sa Tibok Lalawigan sa Zamboanga del Norte, duha ka dakbayan sa Dipolog ug Dapitan. Sa kanunay, mayong kanyo maing buntag, even though it's raining here in Dipolog City. O ingon man, mugreet ko sa naninyo ang inyo ang regular anchor and host there is Kapihan sa Dipolog, si Edith Pahinti Tumong. Salamat sa atong kanunay nga nagtambayayong sa atong Kapihan sa Dipolog nga badala sa kahanginan, pinaagi ni Tax Ilumba nga ani adire nato sa Sunburst Fried Chicken, ang atong official venue sa atong Kapihan sa Dipolog every Sunday from 9 to 11 in the morning, no? Dayon dito sa istasyon si Danny Luod. O ingon man sa ngalan sa ato ang station manager nga si Mr. Richard Villaronte nga ako ang kasama bukas. Ato, ya lang mo. Okay. Naskilid, baggage mo, ubakon. Okay, dayon, unya na mo pag-yama, kaya ako mo tagaan og mikropono. Atong gipabot diri atong mga panelists, Happy Father's Day. Konsehal Ruben Ligorio, I hope you're coming. The guides ko ni Ma'am Fe, ni Attorney Paul, o ni Rafael, si Mukang, si Mukong, si Muking. O yun man, unya ra mo pagyama-yama diha ba? So amo kay mo. Dayon, ako pong i-greet og Happy Father's Day ang ato ang lain nga panelist, si former Congressman Attorney Roselier Matoy Barinaga. I hope he's also coming para sa ato ang lively nga discussion sa atong Kapihan sa Dipolog. O si Honorable bag-ong napili nga wa pa molingkod karon pang June 30 og madayon og siya pa. Bagong napili nga board member sa Lalawigan sa Zamboanga del Norte, segundo distrito, ang atong panelist usab nga si Honorable Ronilio Boy Lee. No, diri man to sila last Sunday kauban ni Honorable board member Julius Napikit, Honorable board member Crisologo de Sierdo ug ingon man Honorable board member Romulo Soliva. Dayon, ato i-greet ang tanan nga mga tatay, nanay, inatay, punting. Sa tanan nga tibok kalibutan, Happy Father's Day. Kay wala ang mga amahan sa atong mga pamilya, dili magama. Basta kay Happy Father's Day, samo kay mo, taga-ano lagi ito mag-mikropono ron. Ako i-greet og Happy Father's Day si Ariel. Si Ariel, ako i-greet og Happy Father's Day. Ako mga hermano, uban pa. No? So, Happy Father's Day ninyong tanan. Kunyara ko mo greet og unahan kay samo kay ni sila. Belated Happy Birthday itong bata nga among nanapat ni aghapon sa Barangay Ulingan. Belated Happy Birthday nga to kang James Razel Tumong Bayaya, no? 4 years old aghapon. O greetings coming from yang lulo nga si Julito, yang lula nga si Langging, yang auntie si Jollibee, yang mama si Hazel, yang papa si Elmer. Okay, so belated happy birthday sa bata nga nagsaulog sa yang adlawan agahapon dito sa Barangay Ulingan dito minanapat. Okay, so ako yatag ang microphone nga to kang Paul James Sukulan alang sa ato ang mga panginabuhi. Edgar, unya ra ka diya pagyama-yama. Paul James, take it away please. Okay, daghang salamat din og Happy Father's Day sa mga bisita sa tanan ng mga fathers sa tanan sa nagpaminaw sa www.rmndipolog.com o sa RMNDXDR. Happy Father's Day. Father's Day. Oo. So wala pa yang Father's Day sa Kabod Davao. Ayun, sa break. Si Mr. Anastasio Hunio. Si Papa Junjun, belated happy birthday. Ako daw ko nung nalipay ang akong father. Inkoperting lipayat, siniya. Si Papa Junjun. Okay. Ang Kapihan sa Dipolog mapasalamaton sa itong sponsors nga naghatod kinabuhi sa ito ang programa matag nga Domingo nga tanan.
dinhi sa Sunburst Fried Chicken, ang Wilson Elite Ferrarian Chicken and Hog Bar. Palit og namaligya sa inyong mga buhing, mga baboy, manok, kanding, baka, kabaw, bisan unsa nga mga kahayupan sa makatarunganon kayo nga presyo sa tanang nga okasyon. Dawat usab sila og lechon nga orders alang sa inyong mga kini ang inyong mga kasulugan sa inyong birthday bisan unsa nga okasyon. Ang Wilson Elite Chicken and Hog Bar, giaway nako. Wilson Elite Chicken Ferrarian and Hog Bar. Gipargihan kayo ni Mr. Raymond Ferrarian ang nimutang sa Bypass Road, Staka, Dipolog City, ning dakbayan sa Dipolog. Ang Janus Marketing, nagproblema ka sa imong diferensya sa imong sakyanan sa bensin unsa nga buwan. Adto ang Janus Marketing, sila ang dealers tara nga piyesa sa inyong mga sakyanan na nimutang sa may Quezon Avenue, konting sa may Top Pension. Gidumala og gipargihan ni Vice President Honorable Janus Yu. Salamat kato na kang Honorable Roberto Uy, Governor-elect sa Sambuanga del Norte, siyang paghatag og suporta sa programa Kapihan sa Dipolog. Kang Honorable Agapito J. Cardino, City Mayor sa Dakbayan sa Dapitan. Re-elected City Mayor sa Dakbayan sa Dipolog, Honorable Evelyn Uy. Yung nasab kang Attorney Cynthia P. Alabanza, atong Head sa Corporate Media Affairs and Spokesperson sa National Grid Corporation of the Philippines, Metro Manila. Nagpahinumbon ang ginadili ang pagtukod o pinianan, pagtanom og mga kahoy o paghimo og daog tungod sa linya sa NGCP aron malikayan ang inyong mga o disgrasya ilabi na ang sa inyong panginabuhian o sa inyong kinabuhi sa inyong pamilya. Mo kana ang pahinumdom gikan sa NGCP. Gloria di Dapitan and Fantasilan and Dapitan Aquamarine Park gidumala og ipanagihan ni former Congressman Romeo Nunong Halosos. Kang Provincial Governor Orlando Yebes, daghang salamat kang Attorney Rosalier Barinaga, atong former Congressman 2nd District sa Lawigan, Sambuanga del Norte, nga karon din sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University, Dapitan Campus. Ang Seafoods House, nag-specialize alang na sa fresh mouth-watering seafoods, nimutang sa Barangay Bara, Santa Filomena Highway, ang ilaang branch, gipargihan ni Attorney Clyde Naong. Dipolog Rose Kindergarten School, nagdawat sa inyong mga kabataan alang sa preschoolers aron makat-on ang atong mga kabataan, mga gagmayng mga bibi. Palantip silang pangisip o naman ang pagbaton og maayong pamatasan samtang sila gatubo pinagina kang Ma'am Rosario Mendoza, tagiya og tigdumala sa Dipolog Rose Kindergarten School. Metro Shoppers, alang sa nagkadiyang mga butang, alang sa imong panimalay, opisina, negosyo ka imong personal, barato nga presyo sa Rizal Avenue ni Dakbayan sa Dipolog, anak nila ang Carbon og Max nga cellphone, ay high-end nga mga cellphone o mga tablets, mga tadtaran nga high-tech. Okay. Made in India, sa Metro Shoppers sa Rizal Avenue ning Dakbayan sa Dipolog. Salamat nga na kang Vice Mayor sa Dakbayan sa Dipolog o Vice Governor-elect sa Sambuanga del Norte, Honorable Senin Angeles. Iman kang Attorney General Jojo Napikit sa City Councilor, 3rd Assistant Floor Leader sa Gudiyang Panglungsod ning Dakbayan sa Dipolog. Swelto Food House, nimutang sa Mesmeña Street ning Dakbayan sa Dipolog, na maligya sa limpyo o lamian nga pagkaon sama sa Chicken Joy, sisig, tinola, adobo, humpa, pansit, pang Father's Day celebration. Napod ang salad, okay? Presko nga gulay, liat ang baka, tora, o uban pang sa barato lamang kay nga presyo. Ang Swelto Food House, gipanagihan kini ni Lindy Swelto, kauban na ang iyang kanunay nga malagaron nga mga sakop sila si Tina, Unat, Dongkoy, o uban pang iyang mga pamilya. Nung bumi kanunay ang Swelto Food House sa Osmeña Street, ning Dakbayan sa Dipolog. Honorable James P. Vidogas, re-elected City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog, Chairman sa Committee on Rules, Revision of Ordinances, Chairman sa Committee on Public Affairs and Safety, ngaman si Honorable James P. Vidogas, Chairman sa Committee on NGO Accreditation. Kang Honorable Aurelio Boyli, ato ang panelist o board member-elect sa 2nd District sa Sambuanga del Norte, panelist usab siya sa Kapihan sa Dipolog, si re-elected City Councilor sa Dipolog City, panelist sa Kapihan sa Dipolog, Honorable Ruben Ligorio, ingman kang Honorable Peter Co, City Councilor-elect din sa Dakbayan sa Dipolog. Sila naghatag kinabuhi sa programa Kapihan sa Dipolog. Gar? Okay, daghang salamat dito. Happy Father's Day sa tanan nga mga fathers sa kalibutan. Father's Day. Father's Day karong adlaw. Ha? Panahon sa mga papa. Papa Picolino. Panahon sa mga papa. Karong adlaw. Ato rong adlaw tax. O sa mga Klaro ba? ibigan mo kung papa. So, happy Father's Day sa tanang mga papa. Sa tanang mga naminaw sa atong live streaming sa www.rmn.webly.com o sa tanang mga tuners sa RMN Dipolog.
sa tanang nagpaminaw. Welcome sa panaguban sa Talamunon Kapihan sa Dipolog. Pasalamatan natong dugang ang atong official venue, ang Sunburst Fried Chicken. Na nilimutan sa ground floor sa Hotel Camila 1, Dalan General Luna, ni atong dakbayan sa Dipolog. Alang sa inyong mga bisita nga niyon sa dakbayan sa Dipolog, Sunburst Fried Chicken na sulayan na sa serbisyo. Atong mga budgetary nga mga travelers, gusto ka nangita og budget sa hotel, ang Pipix Pension House sa Dalan Katipunan ni atong dakbayan sa Dipolog. Masab ato nga pasalamatan ang Wells Lending Investor ni Agya Pundini sa ato nga Hotel Camila 1, no? Dili sa datong dakbayan sa Dipolog na pahulam sa mga pensyonado o retirado sa panerbisyo sa kagamuhanan. Ato sang pasalamatan, usas pasalamatan nato ang restaurant Kandungan diya sa kilid sa sa Mipotak Elementary School, no? Naada ito mga sukitid paminaw, so kinailado na kani diya sa kilid sa Mipotak Elementary School. O ato i-greet ang nagpaminaw si Mr. and Mrs. Gu, no? Rudy Gu, diya nasa Classic Bake Shop na nagpaminaw sa atong panaguban sa Talamunon Kapihan sa Dipolog. Dahil nakaingat Classic Bake Shop din sa Dalan Rizal ng atong dakbayan sa Dipolog. O ginumasab ang Cebu Store ni karon hibon ng Cebu Educational Supply. Alang sa pinakabarato o makapili ka office supply, school supplies katong wa pa kapalit, atua ang Cebu Educational Supply diya sa Dalan o din sa dakbayan sa Dipolog kani Cebu Store. Good morning alang sa tanan nga nagpaminaw sa Kapihan sa Dipolog. Welcome hangtod kita sa alas 11 ang tatna sa Kabuntagon. Dini na sa panaguban sa Talamunon ang Kapihan sa Dipolog. Unya rakadot kay Father's Day karon. Okay, so happy Father's Day once again sa tanang mga papa. Bisag mabilin tani po, happy Father's Day. Mubalo sa mga punsing Boracay to say. Dito kay dagang mga kapatid. Okay, so welcome and good morning. Thank you so much, Edgar, sa ronda, itong panelist, o ingon man si Paul James Hukolan, lain po na ito nga panelist, sa itong Kapihan sa Dipolog. Dayon, ako unang i-greet o happy birthday si Dr. Lorma Pukulan. Birthday niya karong adlaw. Actually, appeal ito siya sa atong guest karon, so nibig off siya sa next time na. So, happy birthday, Gawiks Lorma Pukulan. Lisod dalo na litson diri. Lisod siya may IC, Assistant Provincial School Education Superintendent sa Zamboanga del Norte, Department of Education. Panon kanang tuluron ka celebration sila akong gigreet kanina. Birthday niya, dayon Thanksgiving party sa iyang anak nga nakadaog pagkakonsihal sa lungsod sa Mutya, kaning Rizal sa Liberal Party, no, attorney? Liberal Party si Konsihal Lubert Lyle Pukulan. Congratulations, Konsihal Lubert Lyle Pukulan, no, sa lungsod sa Rizal. Kinakusgan nga anak ni Dr. Lorma Pukulan o combination og ni Bobby Pukulan akong Gawiks diya sa lungsod sa Rizal, no. Happy Father's Day po ni Gawiks Bobby Pukulan. Okay? So, muna akong greetings kay ganina ako man tugong kuan na daan. Ingon nga ako yung i-greet diri sa Kapihan sa Dipolog. And then atong ipaabot ang atong mga bisita karong buntaga, matud pa ni Attorney Kenneth Rosal. Mangi-text na ako. So, ako na yung istorya. ang presidente sa Integrated Bar of the Philippines, sa Zamboanga del Norte Chapter, Attorney Kenneth Rosal. Ingon siya nga undawin na kuno siya, nalangan siya kay nagpa-parlor pa. Preso di ko ani ron. Dayon atong ipaabot diri ang lain nga re-elected city councilor sa Dipolog, si Attorney Jonal Jojo na Pingkit, no? Last Sunday ato bisita diri si board member elect pod Julius na Pingkit, iyang brother. Karon iyang brother mo pare diri ang the younger Attorney Jonal Jojo na Pingkit atong ipaabot diri. So, ako ang acknowledge diri ang atong duha ka bisita nga niabot na karong butaga despite the rains, no? Kay rainy man kita Sunday morning karon. Ay di pa di sorry. Di pa ang nakayelo another LP. Kang noy gini siya nga kuhan tawo kay under man sa Office of the President ang Philippine Information Agency, di ba? Mo gani. So, noy gini siya obvious ba? Good morning to
Mr. Punsing Roda ang atong manager sa PIA nga utangan natong hamburger sa iyang lingkuranan hangtod karon. Hangtod karon, i-greet ra gyud nato siya sige. Pons, good morning. Good morning that karon sa mga sukig paminaw sa kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan dinhi sa Sibianan sa Aranan DXDR Dipolog. Og alang sa siyempre badi lugi po gumugrit og Father's Day. Sa tanang mga labi na itong tanang papang nga mabilin. Sa tanang papang nga mabilin dili ka banog Davao. Agwanta, happy Father's Day lang yapon. Pero ay kagol kung kilaw ta. Kana para dili natin taming durante sa atong garingong tourist spot dinhi sa ato sang asason og maayo ning atong kay basig maayo tong mo-promote sa bang area sa Mindanao nya kini ato noon mangambot ni nung tag-uno abot kay nangabot na po ni katusok kilaw siguro. Ay dito kay di patagad malutok kilaw na. You're talking to me? Sinugban kit. Alang sa atong mga tigpabinawan ni atong kapihan sa Dipolog, welcome sa atong edisyon karong Domingo. Thank you so much, Mr. Pons Roda. Ito ang utangan nga manager sa PIA. Ako po i-acknowledge karon ang atong panelist po nga kinakusgan. Nga mo pa'y pag-abot, dayon nanudlay, then gatix dayon. So, happy Father's Day, kang Kutsihal Ruben Ligorio. Thank you, Edith. Thank you, George. Happy Father's Day, George. Happy birthday. Kang Father Edgar, kang Father Paul. Kang Father Paul. Oy, nilot kayo. Abili mo ko si Mama George. Ang pare bago taga, marag bisita na ba? Kaya nag-connect ko ng tatuod, kaya nagsaulog silang ilisutan o kuhan with anniversary. Oo, dayon, parang pari, Tagalog babae, pag ipantawag mo yung father ko sa kuhan dyan, sa altar, giblising, sabi, walang ipay ka ko dyan. Kapag exercise ka niya. Kayo sa mga paddles. Ang mga datang spirit. Puro mga white spirit. Ako na ito ang greeting sa ato mga sokig sa Piminaw. Sa ato mga pisyalis sa mga kandidato. Sa doon ka nakbayas di pong lapitan, may buntag. O ako special greeting at kang Dr. Charo Fernandez Amis. Nga akong classmate na kinagusgan, kinagapahan, akong benefactor. Tanan, kauban ni Linda nga kuripot. Nga, mag-almi ka ron, George, mag-display na parte. Kaya manalga ng akong classmate si Charo, manalga sa estate, tapos sa estate. Dayo na happy anniversary, Father's Day sa tanang mga nagsaulog, sa mga fathers karon, katong fathers to be born, hindi gapon, no? Mga inatay, happy Father's Day. O ginagpaunta nga nasundar ka lang inyong lawas karon kami, nasundar lang puro puti ka spirit. Ang mga black spirit nawala lang kay gibisingan ni Father. Cleansing. Salamat, may multag. Salamat kay Kutsihal Ruben Ligorio o ginapon ta magpadayon ang pag-exercise sa mga spirit. Okay, atong i-acknowledge dire ang usa sa ato ang pinasidunggang bisita karong butaga. He's not new to us. Kay kauban naman nato sa media, no? And then sa past president sa Samugarin Norte Press Club, kinakusgan gyud na siya banggiitan nga abogado og maing laki ni siya diya sa sangguniang panglungsod sa Dakbayan sa Dipolog. Dili ni siya grandstanding ha, nga konsehal di po ni siya miyembro sa Silent Committee. Mao gani nga re-elected gyud ni siya nga city councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Ato ning dabu-dabuhan og pangutanaw niya, o Grandmaster sa Mason? Oh, wala pa, okay. I would like to acknowledge the presence of re-elected City Councilor of Dipolog City, none other than Attorney James Verdugues. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Daghang salamat. Palakpakan kayo dyan. Mayang buntag sa tanan, ako ito na lang ko ang pagyukbo, labi na sa mga naakaron sa tuang amigo diha sa kapulisan, si Police Chief Inspector Yabo. Katong mga kauban diri, mga kuan gini sila, mga Happy Father's Day gini po. Tanan, may tano. Ako ito na lang greetings sa tanang mga
amahan nga nagpaminaw karon sa akong amahan si Honorato basig nagpaminaw. Happy Father's Day sa tanang mga kuyang, no, mga brads. Happy Father's Day, labi na tong mga lover boy diha, no. Happy Father's Day na. Happy Father's Day na to. Mayong buntag sa tanan. Thank you so much. Ito, pagpanangin na ako nga matuko sa kapiyan sa Dipolog, ginang kong mga Father's Day pitaron, i-release ka. Salamat Alma ha, sa imong pag-release. Murag ipensaan mo. Pero I'm sure nga minaw rin si Alma, nara siya doon sa kapiyan sa Dipolog ha. Pero ingon siya nga tama na daw siya alas 10. Amot lang Alma asa siya punta na panahon na. Paguman sa alas 10 ha. Oh, sige. Wala basta kay di ara ko taman alas 10 ra ko taman manubag niya Alma. Sige, thank you. Disclaimer. Okay, thank you so much. Atong i-acknowledge si Rio Sab ang paghiabot sa ato ang nag-represent ni siya sa atong provincial director nga si Police Superintendent James Buslig Mejia sa Philippine National Police dinhi sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Good morning, sir. Welcome to Kapiyan sa Dipolog, Police Chief Inspector Jonathan Yabo. Daghang salamat, ma'am. Maayong buntag ka natong tanan. O Happy Father's Day food. So, maayong buntag po sa atong suking tigpaminaw dinhi sa Kapihan sa Dipolog. Kita nagrepresentar sa ato ang provincial director nga si Police Senior Superintendent James Buslig Mejia. Kita may gitahasan gipadala diri kanong buntaga, watay mahimo mosunod ta sa order. Sir, nireklamo siya, sir. Wala tayo mahimo kay trabaho man nato. So ako makaroon ang chief sa Operation and Plans branch sa Zamboanga del Norte PPO. So kita mo igadala sa operation sa tibuok Zamboanga del Norte province, no? So mayong butag sa ato ang 1,200 nga kapulisan sa Zamboanga del Norte nga hinaudunta nga naa sila karon sa mayong panglawas o nag-celebrate po silang Father's Day. So that's all, ma'am, and maraming salamat. Okay, salamat kay Father. Okay, dayon. So we will start the ball rolling sa atong kapihan sa Dipolog. Intras gatex ni akong tapadere atong una panguta ato i-remind sa ato ang round table discussion ni ha. Si Attorney Verdugues pwede makapangutana sa police ni PCI Jonathan Yabo o si PCI Yabo pwede pud makapangutana dito sa atong konsehal Attorney James Verdugues. Dayon sideline ni kay panelist man ni siya karon di ni siya guest kini atong lain nga konsehal diri Ruben Ligorio sa atong kapihan sa Dipolog. So, we'll start with Attorney James Verdugues. Sir, what do we expect sa bag-ong composition sa City Council sa Dakbayan sa Dipolog sa pagdaog ninyo karon nga straight yun 10-0 diya sa ato ang konsiho sa Dakbayan sa Dipolog? Opposition? What do we expect sa bagong composition? Nabungol man ni si Alma, facing Alma. Ay, chicks ni Sulod Alma. Karon na mga actually na bagong ni balik duha. Puro ni abogado. Kanhi mga konsehal karon nakabalik pagka konsehal si Attorney Peter Ko, si Attorney Raul Barbaso. Pero natay representative sa kababayenan nga dili lang kay babae, batanon o abogada pagyod si konsehal Jasmine Pinsoy. So, umatanaw na to mura o daghan kayo halos tanang sektor represented sa to ang sangguniang panglungsod. Kaya nga to ang vice mayor usa ka doktor. No, siya may presiding officer. Tanaw ni mong composition na ay babae, nagrepresentar sa babae, na ay negosyante, na ay mga engineer, na ay sa panang negosyante, private sector, na ay sa religious food, no? And parehas gyapon sa una bisag kauban mi poros, pero daghang mga issues or mga proposals nga amo gining ayaw tuki diha sa sangguniang panglungsod. Gani bisag kauban may debate mamig
unay-unay, no? Dili ingon nga kauban mi na proposal ang usa, uyo na dayon. Kun dili among yun ang ihog tuki. Si Konsyal Attorney Ruben Ligorio kabalo ana nga walay legislative measure diha nga dili na mo ayog tuki. Nan libre tanan, manaway, mosugyot, usbon, o na revision, libre tanan, manghilabot. Gani last no, last na to nga kuan no. Sila pa mga kuan kay madugo kayo ang amo ang discussion. So, mag-usa mis politika pero sa trabaho na diha, basta angay nga komentaryohan mo komentaryo gami. O gadunay angay nga usbon gyud namo. Bisag ang ga-propose ang mo ang kauban. Tungod kay mamanay diwa god sa atong demokrasya, no? Ang kanang party will only be there during the election, but in the event of serious discussion of serious issues, amo gyud ang tukion pag-ayo. Thank you so much, Konsehal Verdugues. We will discuss more about it later, no? Ato sa nga i-acknowledge diri ang paghiabot sa atong panelist diri sa Kapihan sa Dipolog nga karon bag-o na nga board member sa Segundo Distrito sa Lawigan, Zamboanga del Norte, ha? Mangutan na siyempre, ato gining gisahon. Oh, Pangutan na kung gi-check na ba niya yung certificate of candidacy, basta ato na ipatubag karon. basta sinandor ang Ato na ipatubag karon. Ato na ipatubag karon. Si board member elect Ronilio Boyli. Good morning. Wala. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Kumana may last Sunday gigisa. Yes. Karon panelis ko karon. So the fact gani actually mag-meeting ta meron kay nakadawat nung nagprotesta na kahapon. Protesta bahin sa ilang kapildihon. Na ba yung protesta yung daog? Na akong gibasa-basa dito. Aw, ila man ang katungod. Di lago mo iskutan na kay na may protesta na mapaul niya ta. Amo na nang tubagon gud. Pero pwede yun. Pero sige na lang, saon naman. Sige na lang. Sige na lang, ilaman ang katungod, no? Sige, inter. Pero, may buntag na itong tanan. Ko kay, papaman may katapok god. Magtapok ta may, papaman may ang usa ta pa mas manukan kay, kung saan ka pagpanubag ka na yung pagka-congressman niya, eh. Sa kaayo raw ako. Kaayo raw na congressman siya. Ha? Kaayo raw na congressman. Pero, ano ko kay, kuha mga, namang ko'y, lamay mga interesting kay ang mga topics karon, di ba? Ay, maabot nga mga konsyalis na si Chief Yabo. Kaya na ko'y pangutana po ni Chief, na importante po kayo, na si sa attorney Kenneth Rosal, bahay na ng mga protesta, mga petisyon nga gipang-file nila. Interesado po kung mamatian eh. Pero karon kay panelist man ko, mas daghan ang pangutana kaysa tubag. Thank you so much, board member-elect Ronilio Boyli. Dayon, karon, kay diyan naman ang kinakusgan po nga patubagon ni board member Boyli o ni Councilor James Verdugues. Ato yung acknowledge diri ang paghiabot sa presidente gini siya ha, sa Integrated Bar of the Philippines, Zamboanga del Norte Chapter. Wa ko'y labot sa uban pa niya nga mga tahas, okay? Oh, dayon, gikan ni siya sa parlor. Kay nag-text mo siya na ako nga, going na siya diri, pero gikan pa siya sa parlor. No? Ikaw ni malaybil ka ha. So, ato i-acknowledge diri, good morning and happy Father's Day to Attorney Kenneth P. Rizal. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning, Det, Fiscal Ligorio, ug sa ato mga kauban sa programa ug mga naminaw karon. Natural naman gud kuno karon nga you have to make the excuse if you are late because you're taking somebody's time. Moto nga ato yung ipahibalo nga this is not just an ordinary radio program. We have to prepare not only for the books but also for the looks. Very good. Tanawa. Mga pogi kay ni mga father diri. Father, so, time sa nakisi-kisi ni siyang usa nga panelist diri. So, ato ni siyang respect your elders. Una siya na mautana. Konsyal Ruben Ligorio, go ahead. Namutana naman ka. Kaya duha. Grabe po kung na bitaw kay nag-6 ako ginalis, di ko simbahan, nagsigil ko nga. Kapihan mo nyo karon, speaker ko no, pinagis ni bisita, labi ka na naman, naman sila si Attorney Rosal mo o mo, at usa sa mga guest no.
bayan ning ilang gibot sa speakers nga sibihanan, bayan ni karon nga kuan ko no, disqualified daw si Atty. Rizierdo kaya ang iyang gipailan congressman niya lagaan niya board member. Pero sa lipa na to sa lipa na to pumasa ng support. Ako sa ibalik ngadto ni Kenneth Atty. Rizal, kabahin sa atong kalihukan, panawagan sa atong kalihukan, pre, karong June 25, no? Thank you, Fiscal, no? Konsyal, pagyod. Karong June 25 ngadto sa 28, aduna kita igipahigayon ang IBP Zamboanga del Norte chapter in coordination with the University of the Philippines Institute for the Judicial Administration of Justice. Isip facilitate o paghatag og oportunidad sa atong mga kahigalaan o kauban ng abogado sa Zamboanga del Norte o sa mga silingang probinsya sa Sibugay o del Sur, ingon man sa Occidental, nga maka-appeal sa mandatory continuing legal education nga gi-require sa Supreme Court, fifth compliance. Kanimanggong MCLA, lang sa kasayuran sa tanan o sa mga wapapod kayo naka-familiar nini, sama pud ining ato mga seafarers nga mag-upgrading sila aron sila mosakay og bagong barko. Kami sa mga abogado aron dili kami magbasa sa libro nga tayaon na, magsige gyud mi og upgrading para ang among pagserbisyo ngadto sa katawhan updated pud mi og dili pud ta maulawan dito sa korte nga imbes unta ang imong sala gamay ra masintensyahan niya kag dako, no? So everything is in place. So, i-invite na to ang mga kaigsunan na tong abogado. Karong June 25, Martes, ngadto sa Biyernes to 28, diya gyud sa Ta Plaza Hotel. Kining Ta Plaza Hotel, ato ang paningkamutan o maka-afford ba yun ni mga dagko nga bagong hotel. Pero ang Supreme Court mismo, ni-prefer man sila nga dito kay di na kuno sila magpadala pa og somebody to conduct an independent BI kung maayo ba ang venue or dili. So, mamay lang gusto, salamat po ta kay di po kay bugat sa atong. This is open to all lawyers, even not within the province but throughout. Tinod na. O, nangampanya ganito, no? Kay yawat na lang nga malipay ra po ning atong mga lecturers o providers nga daghan ang maserbisyuhan nila ning atong ipahigayon karon. Pila kayo next pala, Pres, ang pagkakuha na to, makompleto? Kompleto 36 units, no? So kung matenta na, di na tamo silain pangakuan kay kompleto mga kuan. Kung magkakuha ta na sa fifth compliance, katong uban po nga walay 4 para fourth compliance nila, kumpleto na ang mag-facilitate ang providers na dungan sab sa atong pag-follow up mahatagan kitag certification o kana makatabang sa atong mga kaigsuonang abogado tungod kay di na gid sila kinahanglan moadto pa sa UP mismo o dito sa ubang liyo nga lugar nga dako-dako gid ang gastuhon nila. So libre na kaon, snacks, no? Tanan no, libre na. Aron may bawo tong uban ba nga makabalo nga aduna kitay registration fee nga 7,500. Apan naghatag kami discount niya atong mo enroll or may register before June 15, but we are contemplating on extending until Monday tomorrow ang Monday. last. Oo. Para sa mga lifetime members usab sama ng mga idaran na magpa-lifetime pag yun kaya mataas-taas ba. Ano na sad sila discount? Ato nila ako ni Pres, no? Kaya kini niya nga itong MCLA, it is not just an ordinary or conducted by NGO. Actually, it is sanctioned by the Supreme Court, no? Kaya naman yung ubagol mga auditor, mga accountant, kami yung nga, NGO man na, no? That is sanctioned by the order, no? Abolition matter sa Supreme Court. Dili na ordinaryo nga MCLA na ito, kami ito nga, i-conduct by IBP, kaya naman yung ubang question ko. Tinod na, kay agi po siguro anang mga pagduda nila, labi ng atong mga kanong racket aning mga local governance nato mga public officials nga rekruton sad. This is provided by the Supreme Court but dili ang Supreme Court mismo kay naman siya arm on this the Institute for the Judicial Administration of Justice. Sumo na siya. IAJ, Institute for the Administration of Justice sa UP Law Center. So this is a government provider facility. Usahay lang malibog ta kay kaning abogado makita nato naron sa ilang balay nag-opisina
but we are still considered officers of the court. Kay kung dili po di officers of the court, dili man mi pwedeng silutan sa huwis kung masayop ta dito. So muna siya nature sa work sa abogado, no sa dili kay masabtan, but ato lang emphasize balik, this is provided by the Institute for the Judicial Administration of Justice sa UP. Dili lang ni institute diha nga sama sa Dipolog City Institute of Technology. Dili, na private man na kani UP Law Center. So, linaw na sa itong mga auditor, ha? Kaya ba naman Christian nila nga, NGO na daw. So, ato linaw na nga, dili na ordinaryo nga, seminar. O doon na sila gamay nga kalibog, they should inquire from us officially. Na mag-uban nga conclusory po dayon mo dito, no? When they are not in fact experts sa field, admittedly di man ibag karaan nga pamagi baguman. Okay. Sa di pala ko ipasabot usab ako pumunta na katapusan, pumunta na. Ako lang panawagan usab, tabal ko panawagan sa itong mga abogado, katong wa pa mga yun na mo, lubo na mo, pero mahin mo lugar nga po, hindi namin matisunod. Tanang mga abogado na kalungog sa akong sibya karon, doon na katay si MCLE karon sugod June 25 up to June 28, no? Yan sa Top Plaza Hotel. Na diha na to ang atong 36 units nga makasin ka na, libre na. That is only good for 3 years. Na atong 36 units. Kayo og dito mo tayo na ato mo sa laing lugar, hisos kino kung gasto pa kayo. Dili ang iyong gasto dire, puro na 7,000 pesos, tagali na naman ka. Okay? Thank you kayo. Okay, ato po tanahan niya. Balik ko na ko to. Kung sabay, pwede ko na ipanyog ko ang presidente mga sa IDP dahil purag taas ang panglantaw sa mga tao na to, limo nga makasagi ka na mo og eagle explanation kanina. Biyok mo na yung mata. Kung sabay, tinuod ba't tabo ni tabo karon ni ato ni Sir, dahil ilang mag-ibot sa pikas Sibyanan nga, na, disqualify ko na. Kung sabay ginito na wala, kung sabay tabo, kung sabay implication, legal implication ni. Salamat kayo, Piskal, sa paghatag ng oportunidad. Akong explain ani dili lang gyud sa akong capacity sa presidente sa IBP. Nahitabo man gyud nga ako diay gamoy notaryo aning maong dokumento ha. So tungod sa kadaghan sa atong gitrabaho, nalimot ko nga apil day ko paghisgot ni Atty. Desierdo nga ako lang gipanutoryahan ni Atty. Rosal. Ako dito so akong i-check balik sa akong records, no. Ang nahitabo ana as informed or relayed to me by Atty. Desierdo before me nag-submit nga limitado na yun. Wala may form for board member. Kay kato siya, mo substitute man to siya, December 21, dili man sa original nga kandidato sa Liberal Party. So itagaan siyang form nga congressman, ginang assured siya nga okay ra. Among gitanaw, ang form okay po kay hiding remay diferensya diha. Nalay kapin sa congressman nga ari a natural born citizen. So, on the assurance nga the COMELEC will make the proper correction, we submitted the certificate of candidacy, tulo naman to siya petition for substitution. Doon na po yung certificate of nomination ng yung nomination board member. So, i-accept sa COMELEC, dayon, i-withdraw po ni Rain Bustillo, ang iyang gipulihan nga kandidato sa LP, ang iyang kandidatura pagka-board member. So, all sense, ang kandidatura, gilaghanan, board member yun, except atong form nga gigamit na lang to adopt the kanabang ilang exigency of the situation, naman po exigency of the service. Dayon, itagaan og jokor sa COMELEC Provincial Office, ilang gilista dito sa board members, o sa printer sa COMELEC National, nahimo siya nga board member. Itagaan sa numero. In other words, wala git matlaman sa itong kitang tuwag certificate nga nag-mention nga congressman. Except ang katong certificate nga na kuan, everything was in place for a board member. And was elected as board member. Gani, elected siya board member. So, mo karon natingala ta nga nireklamo si board member Ranillo, apan daghan ang padungan sa iyang reklamo. Una, he is only attacking the certificate of candidacy, not the qualifications of board member Desierdo. When is the time to file an attack against the certificate of candidacy? 10 days after the last filing of the COC. Ato pa ng November or December last year. So, pasay na. Wala na, prescribed. Dayon, og iya po yung i-convert, petition for annulment to proclamation through a quo warranto. Dili po gyapon pwede because 10 days after proclamation. Kumalaman. In fact, ang ground sa quo warranto is disloyalty to the Republic of the Philippines. Dili ang insufficiency sa COC. So, naman tayo ginatawag
the doctrine of processual presumption of regularity. So, sa process, sa level sa COMELEC, regular, until nga ila siguro ma-overturn nga na nagbinuhang dito sa COMELEC National, mingon ta nga na sila hope. But, ato lang ipaklaro din na si board member Ranilio nag-file po ng protesta. So, yung girecognize ang kandidatura ni board member Desierdo is a board member. So, stop na siya. Kanibang sa atong Bisaya nga, di na pwede. Dili ato to yung dire ang pag-discuss sa merito. Kundi tubag lang sa mga pagkutana na igatis po nato dire na nalibog ko sila kung si tinood kay sino mga butante ko po ni. Yeah, I think that is also dapat yung mga jurisprudence na tingali na tabo sa pre, no? Nini tabuha nga agi mong pirmahan nga si Jose, pero ang imong ginagawa actual gid mo nang posisyon na you were elected on that particular position. So nala po yung mga jurisprudence na. Ang kwan, they will go back to the doctrine of processual presumption of regularity. Gani, ang pagpirma ni Logoy Desierdo o sa akong pagnotaryo is upon the assumption given by the COMELEC to which we detrimentally relied nga ilang kurikan dito accordingly, which they did. So sa pamay kulang. Okay, thank you so much sa imo ang enlightenment, no, Attorney Kenneth Rosal. Daaman diri ang atong board member elect Ranilio Boyli. Siguro makakomentaryo po siya part of the complaint kay murag doon na may report ana nga sa complaint na butang dito nga ngano nga pildi ag mga incumbent nga mga board members nga napulihan lang sa mga ibutang ta nga less nga mga neophytes, no, so mga dili, I'm not saying that bukot-bukot, I don't know imo nang term. Ato lang ipundo na punta na hadit kay basin og ba just ama subjudice. Dara bay pending protesta sa korte. Protesta lagi pero that will pwede man ta sa ila sige na lagi mo comment. Stop the merit. Tinod na fiscal, no, naghat lang ko to explain kay usay lang when the lie goes unrefuted it becomes the truth. Nagbasa man ko sa newspaper ganina gi-discuss nila ang murag outcome nga sigurado na kay sila nga mabuldos na nila ang bungtod sa presumption of regularity. So, this is a matter of hearing, no? Not necessarily. Ito yung linaw, ha? Masig na yung makagalong nga, makaantag subjudice. We are just trying to answer and to explain what really happened. We are not discussing the merits actually of the case, no? Okay, board member elect Boyli. Dapo na dawat no, Friday, ang gawas kang lugay, napay putista. Pagkatuog ay mga wamang putista sa muang kauglingon kay agi sa kabulon sa to. Bungtod na kay sa gubangon nila. Kay sultanan ta mo, ang number 4 na mong mulay, ang number 5, almost 12,000 ang biya. May bawan na po nila. Pero, ang mga allegations ito, di na ako kadumdum tanan. Number 1, katong dunay irregularity sa ficus machine. Di na ko mo iskot nganong naa. Ikaduha, katong nganong napili sila nga, incumbent sila, o napilihon lang gurugan ng mga ilado nga mga mas popular sila sa amot taga asay popular na mo, no? At sa akong kabahin assumption naman na puro siguro, I don't know, di ako mong komentaryo na napay katulo katong harassment, dunay harassment amot ning naong haras baka ni mga bata bahay mo gani o bahay mo atong halug-halugon kung gani kay aron mo diba? Abi ninyo kaning si itsura ni board member elect Boyli dili ni kaning pangrubo pangrumansa ni no dili mangharas may patugi nga sa mga issues ito sa previous issues mga killers karon na killers sa chicks importante siya pa may haras no kay mga og load og cellphone no Thank you so much. Napingala sila nga nang appeal di sila. Kami, hangyan namon nila, tanawan yung kagalingon. Tanawa ko sa inyong nabuhat. Mao na yung hinungdan, nga nang apildi mo. Kani ba, at di na to, kanang butaan ng mga tao, gani, di na to, wato ng mga tao, atong bakakan. Nang apildi sila, tungod kay dugay nga panahon, sila nagdumala sa probinsya, pero wa man nakita sa mga tao ang ilaang serbisyo. Nganong nidaog man ang Liberal Party, labi na dire sa Segundo Distrito. Tungod kay ang Liberal Party nakapakita og nindot nga agi naida ka mga proyekto sa 3rd District
Ngano ni daw ang Liberal Party tungod kay nakarealize sa mga tao nga dugay nga panahon nga ang kanang mga katbang na to may nagdumala pero ilang mga kadalanan nga daot man. Agad May saktong serbisyo. Kaya bago nga, gwapo nga linya nga, ako mang galing linya sa una pa, manager pa ko. Oh. I'd rather fail with honor No. than to succeed by fraud. Fraud, oh. Di mo na kang, di mo na word sa usa ka kandidato. Oh. Kang Sophocles na, Oh. Greek tragedian. Ilan ang autora siya. oh, ang ilang actually makita nato nga ilang pakaminos ang wisdom ang singalan naning nisayaan ang kahibalo sa mga katawhan. Ako kaning term nga resounding rejection because also of the frustration sa mga tao nga dugay na sila sa serbisyo pero ang nakapakita minus kay yung serbisyo dapat nga mga dalan o nakaminos sila. Tuloy mga tao naman yun na. Gani diri sa dakbayan sa Dipolog tanawon pila kabalo mga tanan pila ang gihatag sa mga katbang kwarta dako kayo wala sukat-sukat diabot anang katidara pero ano nalubong man ang mga tao na ginagbuot. No, basta ako wala nang hatag ulo lipat. Okay, thank you so much, Conchal. James Verdugis. Attorney Kenneth Rizal. Doon na lang ko idugang no? Kay ug dinha sa ilang mga petition sa protest, ang PCOS machine man kuno naglimbong. O mabot sila nag-point out og kinsay gabuhat, asa gibuhat, giunsa pagbuhat, asa nga level sa presinto ba o sa canvassing. Dayon karon nagpagawa sila propaganda sa ilang newspaper. Ang newspaper ato akong nabasahan ganina nga ang cause sa ilang kapiluhon, ang ipipila po di ay, which was correct sa headline, but sa ubos, ingon sila tungod kuno kay wa sila ka-prepare sa mga harassment. So, nag-change na po ang ilang teori. Ang ako lang ikasulti din daghan man klase sa pagampo po, di ba? If there is a prayer or a plea, kumingon sila nga I'd rather fail in honor, naman po yung ginaingon nga pagampo, God grant me the wisdom to know the difference between things that I cannot change and those I can. So they should see the difference. Di na mausob ang resounding rejection sa katawhan. Okay. Yeah, okay. So thank you so much, no, Attorney Kenneth Rizal. The truth will set us free. Matod pa ni Board Member-elect Renilio Boyle. Pero naadiri atong pulis. At natong pulis. Okay, atong i-relate ang issue on harassment. Naaman diri ato ang pulis. Si Police Chief Inspector Jonathan Yabo. Sila may nag-secure sa ato ang election and then doon na po yung mga allegations nga politicized kaayo ang atong Philippine National Police in favor of the Liberal Party nga mga kandidato. So, atong tagaan po og kay gayonan ang ato ang otoridad sa kapulisan nga mo istorya po, mo pasabot po sa atong mga katawhan karubutaga. Sir, go ahead please. Salamat ma'am no. Regarding sa ato ang nahuman ng eleksyon, kay ako man ang secretariat gyud sa monitoring sa eleksyon regarding sa atong securities. Actually, ang kapulisan dinhi sa Zamboanga del Norte nagtrabaho lang sa mga legal nga mandates nga unsay gihatag sa amoa kay deputized man mi sa Comelec. So, kanang mga information regarding harassments, although doon na tayo mga significant incidents nga nahitabo. Pero sa tanang reports nga among nadawat, wala may nakabutang dito nga ang pulis mo'y nangharas. Actually, doon ay mga nairabiri nga nahitabo during elections. So, doon na po yung mga shooting incidents. Pero, kanang hitabo, aman na yun ang na-expect because doon na mga duha ka mga partidos nga mga supporters, wata kabalo sila bang nagi-kuhan ani, no? Actually, karon sa ato ang insidente nga nahitabo, tulo lang ang election-related incidents nga nahipatik sa ato ang report. Katong sa Salog nga nahitabo o katong sa Sibuko o kaning kang Comelec si Balisado, iyang balay nga gingon nila nga gi-strapping pero sa mua dili man strapping ang tawagan na kay short firearms mo nang gigamit. Kay mo yung strapping automatic ang rifles. So far, ang tulo ka insidente, ang na-file na to ang kaso, except kang Attorney Balisado. No? So, kung yun sila nagihara sa kapulisan, wala man may report nga nadawat nga ang kapulisan may nangharas sa ilaha. Kung doon na siyang allegation yan, so
dito na sa korte siguro kung ano nila, i-file ang kaso. Okay. Anything you can add, Attorney James Verduguez? Komentaryo lang ako ba? Matingala man tani mga kaatbang nato kay Ognay, mga tao nila nga pangdakpon tungod kay nakahimog kalapasan sa balaod, ang ilang term ana harassment. Ngano mo din ang law enforcement karon harassment na dayna. O sa may gusto nila mahitabo ay bisag adunay pagsupak sa balaod, nakahimo og kining kalapasan dili na lang dakpon. Mamawa na to luoy ba ni mga pulis na to? O mag-implementar sa balaod, harassment so gusto nila di nila mag-implementar sa balaod. Oh. Kaya katunguban nga potensyal nga maghimo og kanang kasamo katong nagbato ng mga illegal ihalas nga mga armas ipandakop sa atong kapulisan na harassment na dayon tungod kay ilang tao. Ano naman ay murag kuan ako ba panglantaw. Manang dili na ang mga tao dili angay nga dali madalaan ang anana nga mga isyu. Kaya atong kapulisan ando na ba ni sila mandato nga mo pahamtang sa ato ang balaod dayon og mag-implement harassment na dayon. Thank you so much, Attorney James Verduguez. Halipit na mo tayo, hinunugod dito sa 2010. Daghang mga eleksyon sa una, sa gobernador, sa nakadaog sa PICAS. Wala may hingkuan, wala may tiyabaw nga na harassment ng pulis. Gani, panahon pa ito ni Gloria ng ilang presidente, na ay mga nakita ito na klaro kayo, pero wala man yun nga ipasaka ang complete nga haras. Karon na already, murag sila guys, karon murag halay kayo mga pasaka o complain na harassment nga i-implement ang balaod. Murag dadakpan na mga ilang mga tao. Murag ako lang analysis na although I am the panelist, nga ako opinion bitaw mo. Nga ang daw man trato ni nga kuan ba, no? Human na eleksyon, padulong data sa kuan ba sa ugma o sa umaabot dili na tayo magsige patag anak mga radyo yaw ya mag-ingong pasangge mo kana humalagon no the confusion of business history there is still another day ahead and did not need was before Okay, thank you so much. President Ruben Ligorio. Atong taga-ano kahigayunan si Attorney Kenneth Rizal as the President of Integrated Bar of the Philippines nga na-mention earlier ni TCI Yabo kabahin sa shooting incident sa lawyers nga mga balay diri sa Dipolog City before sa election no period. So Attorney Rizal, you have the floor. Thank you. Sa di pa ko mo sudi ang issue kay sensitive kay na no. Labi nang nag-involve na og mga kaigsunan nato nga mga abogado. Muuna sa kwatong without involving this shooting sa balay sa abogado. Kining harassment ba kuno nga gigama sa pulis. Siguro i-indoctrinate lang ni sila sa ilang motto ba. Those who are not with us are against us. No? Kaya wala man ni kulog sa ilang pagpanghulga, wala ni kulog sa ilang paggamit sa kusog, kanaanda na nilang nahimo kaniadto. Mingon sila di are against us. Bias na. Muna nga matupad niya to ni Verduguez, this concept should be corrected kay ang atong police officers na may mandate. Kung doon na sila ikamatuod, then they should file the proper case, not to do it in a media, kay dili man ni Kwan. Mura man na siya biyag imo mang kuwag due process ng mga taong involved diha. Now, madto sa pinaka-sensitive nga issue. Before I became IBP President, naminaw ko ani nga issue. And in fact, kani mga uban nga most of the lawyers nga involved, ato po mga close tayo nga amigo. Akong nabasa pagbalik ang pahina sa libro nga karaan na kayo nga naghisgot. Kanabang motto gingon nila nga, let us kill all. The first thing we do is let us kill all lawyers. Ang una manunang sa atong katawan na ilang una-una kini mga abogado baka kung siguro mo na kinahanglan patsyon. But dili kana maoy unod sa maong pagstorya sa maong libro ni Shakespeare. Kay kamaong pag-istorya naghisgot man sa duha ka mga henchman, duha ka mga kanang ginatawag nila si pangalan na to Dick the Butcher, ang sa may Bisaya ang Butcher, katong yung tao nga mapatay. Matadero. So kato si Dick the Butcher, ipangutanan siya unsa may angay natong buhaton aron kita maka-establishar sa atong diktadura o mapukan nato ang kamaturan o kagawasan karon sa katawan. Ang una natong buhaton, patso nato ang tanang abogado kay wala na makapagtindog o makapanalipod sa ilang katungod. So karon, dili na ta sa isyu. Mga bakini ang naitabo karon.
ang issue sensitibo kayo. Dili na to ako siguro I'll go publicly declaring that there are two sides of the story. The other story claims na ang mga dili man gud nakabasa ko aning gitunol ni Ma'am Edith, the Bar Tribune sa Integrated Bar of the Philippines, nga niingon ko no nga the Zamboanga del Norte attacks targeted human rights and anti-corruption advocates like Attorney Ranilio, Palpagan, Anisito Yang, and IBP President Michael Ahok, who handle sensitive cases involving high-ranking police officers. Mura mo ni compound statement, duha siya ka statement. Ako ipakaro din and I stand kakinahanglan ang rule of law, tindugan na to, tanang abogado o kinsang personay, protektahan gikan sa harassment. Pero kung sumpayan na to, matudlot kita kinsa ang author sa mga harassment, mo kanay atong angay pa nga analisahon. Kaya doon may kabyo na may maingon nga, and I would like to boldly declare it on radio, na may maingon nga, sila kunog, giharas sa ila ang mga kontra. Na po maingon, giunayso silang kauban, kay sila paod, aron paghatag og lama sa panggobyerno diri sa Dipolog. So like Marcos, so may gibuhat ni Marcos sa una, to create the impression na kusog ang CPP-NPA, ga-create sa ang kaugalingong senaryo. So these are the two sides of the story. And that side of the story has not yet been determined at this point in time. O, kita kabalo. So marana ko, unfair po, matribute sa usa ka mga suspects, kawala po sila concrete basis except sa ilang allegations. Tayo pre, puta na sa ko. Naisiga ko ano yung Libar Tribune. Rizal mo rin, ikaw na may presidente. Before you were the vice president, no? Before you became president. Napapagod na mo naatay just later ini sa atong IBP sa mga Dililit chapter. Di ba naman rin ng gamaat nga rin? Saman? Akong pagluda na, at most the time, na, sa pizza na, wala pa man ko na IBP president, ana. December 2013. Oh, wala pa. Kaya I assume as IBP president, April 2013. Pero, vice president pag wala ba ka nabalo nga doon ay mga legislator sa atong IBP chapter? Nag-isgot kami sa among IBP president nga usab-usab sa biktima niya ng maong pagpangharas or papangharas or unsa nga senaryo ug nangyo siya nako nga isud pud kon siyang moiso sa statement kay self-serving. So I waited kung sa to'y madraft na mo until na bisita tanan sa election, but there was a standing agreement for us to condemn this display of violence against lawyers, either from a force that is hostile or from a force that are using them to become sacrificial lambs. So ang ako lang na ako yung reservation, I am going all the way nga kanang maong klase sa pagpangbuhat i-condemn. That should not go inside the Pulog City kaya wala ka na sukad na itabo din apan din ako yung reservation kung mupinpoint ang kinsa until ma-establish na to kung kinsa kay lisod man we will be playing with the propaganda of the sword minds doing these things, no? Dili ta modula nga musunod ta kay kinahanglan kinig lalom na pagpanguna-una og analisa. Thank you so much, no? Attorney Kenneth Rosal, kay nalamdagan kitang tanan, ang naminaw karon ato mga kaigsuonan, kabahin ini ang mga butang nga doon na tayo kalambigitan. Okay, thank you so much. Dayon, wala ko kalabutan anang pagpang-slapping det. I think nobody is accusing you. Okay. Kalambigitan ta sa diskusyon. Okay. Thank you so much. Before tamatos commercial, ako ipaungong ang pangutana diri sa atong isa nga bisita. Kay gisugod jud ko ani niya pagpangutana. Kay musibat pa ba kuno ni siya, manangit pa ni Alma o ata ni Sharon. Ako ipaungong pangutana ngadto kang konsehal Attorney James Verdugues. Kay siya man karon ang head sa transition team sa Zamboanga del Norte Provincial Government under the new administration, incoming administration of Governor-elect Roberto Y.O. Ang pangutana, duha ka buok, importante kayo, konsehal. Number one, asa daw mag-opisina si Governor-elect Roberto Y.O. o ingon man si Vice Governor-elect Senen Alvis Angeles, kay atong makita diha guba pa man jud ang Kapitolyo o sangguniang Palalawigan building. Kauban sa mga board members kay nireklamo ring usa diri akong tatad. Si board member elect Willie, tinuod man na. And then
asa na siya, then ikaduha nga pangutana, tinuod ba nga murag mo vacation ba ka, file ka vacation, short vacation, para to help, kaya ikaw mga chairman ka rin sa transition team, to help the administration, the new administration of Governor-elect Roberto Uy, na ikaw ay mamahimong OIC Provincial Administrator sa Provincial Government of Zamboanga del Norte, considering that you were the provincial administrator in the past under the administration of then Governor Isagani S. Amato. Sa dili pa na nimo tubagon, ato na ta sa commercial, ato talidani Lord, take it away please. Radyo mo nationwide. Para sa mga hindi nauubos ang trabaho, sa mga 3 oras kong magpagwapo, sa lahat ng may bagong nakilala, sa mga gustong magpamis sa tropa, para sa mga laging rason ng traffic, at sa mga biglang nalipat sa night shift, sa mga bagong tata, at sa may bagong bahay, may Emperador Light na naghihintay, may barkadang lagi mong kasabay, may Emperador Light na naghihintay, gawin nating light ang buhay. Drink responsibly. Paminaw na to ang testimonya sa mga tao nga nagagamit sa Panyawan Herbal Capsule. Sa imong gibase dito, lima nimo. Diabetes. Kundi kayo taas akong diabetes, pero ako lagi ipakonsulta ka sa doktor. Kapag-konsulta ko kay Dr. Lim, capsule may akong ginatake kada gabi, hindi ko mo-take. Hindi ko patulog kung hindi ko matake. So, iba tayo mo kayo ng pagpanyawan din? Okay ka ng pagkaanla, at least lami akong tulog. Lami yung tulog? Sa una, di ka katulog? Hindi ko katulog. Okay, amot na lang masigura sa taas ang sugar. Pero kung mainom kang panyawan, makuan siya. Katulog ka? Katulog ko. Sa itong pangalan, te? Marina Martinez. Martinez, taga-direla sa mga agoy? Panyawan Herbal Capsule, epektibo! Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Liniment, mapalit sa inyong mga suking butika. Celebrity Beauty Soap, ang pinakabagong moisturizing and whitening soap nga adunay squalene o glutathione. Sigurado nang muputi o muhamis ang imong kutis. Celebrity Beauty Soap. Adunay ingrediente nga squalene nga pampahamis o glutathione nga pampaputi sa kutis. Sa pila ka adlaw lang nga gamit, mahimong kutis celebrity ka. Kada kaligo, gamit jud dayon sa pinakabago nga beauty soap, ang Celebrity Moisturizing and Whitening Soap with squalene and glutathione. Ug karon, sulbad na ang imong problema sa pampaputi. Gamit na sa bagong Celebrity Beauty Soap with squalene and glutathione. Tatak RMN. Oy pre, asa ka adto? Ay, muadto ko ila George. Mag-unsa man ka dito pre? Butabang ko nila kay magtukod ba sila og balay. Oh, mao ba? Asa po dapit pre? Ingon ni George nga duol man daw sa may transmission structure. Unsa? Oh, mo ka na, mukul ko nimo. Mutabang ka sa pre? Dili, muadto ko. Aron pay baluon sila nga dili maayo ang ilang buhaton. Tungod kay mahutang sa delikado ang ilang kinabuhi kung magbalay sila duol sa transmission structures. Mao ba di ay pre? Anahala, dili ta magdugay aron mapugnan sila. Busa likay ang mga butang nga makahatag og kadaot sa atong palibot. Ilabi na sulod sa mga transmission structures. Pagbaigmag, pagmabinantayon, kining pahinumdum hatod kadinyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Atong paminaw ang nakasuway o nakagamit sa Panyawan Liniment. Ako sa una, nagsugod ko ng haplas. Nakatilan ako dahil sa kapangyawan. Alam mo niya makuha ang sakit yung panglawas. Kanang pumaog, yung trabaho, nga kanang katol-katol, labi na sa kong anak, akong ihaplas, hasta ko, napasok ko sa busto sa motor. Ayon yun siya, gamit yun sa Panyawan Liniment. Hindot yun kayo ang Panyawan Liniment. Gamit na Panyawan Liniment. Epektibo, puti, healthy, ug hamis imong kutis tungod sa Celebrity Beauty Soap with glutathione. Nagagamit na kang Celebrity Beauty Soap. Isa itong pangalan, pinatong edad niya. Unsa po na ang trabaho? Ako di ay si Mia Moran, 28 years old, nagtrabaho sa insurance company.
before kay kuhan jud kayo kanang ma-feel jud nimo makita ang kanang dryness sa panit. Tapos moto paggamit nako sa Celebrity Beauty Soap. Kay aside na kanang mo blooming ka murag gwapo jud akong panit, murag I feel yan. Celebrity Beauty Soap with glutathione. Kutis Gold, kutis celebrity ka. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Kapihan sa Dipolog, the original since 1980. Daghang kayong salamat, Danny. Balik kita sa atong kapihan sa Dipolog. A second half portion of our 2-hour public affairs program din sa Dakbayan sa Dipolog, Dakbayan sa Dapitan, ug naman sa Lalawigan sa Zamboanga del Norte. Kauban sa atong mga bisita, si Atty. Kenneth Rosal, ang presidente sa Integrated Bar of the Philippines, Zamboanga del Norte Chapter, si Konsihal Attorney James Verduguez nga ato pong gidabudubuhan karon pangutana, nakaungong ang pangutana, si PCI Jonathan Yabo sa Philippine National Police, kauban sa ato mga kauban diri nga mga panelists, Edgar Soronda, Konsehal Ruben Ligorio o Board Member-elect Ronilio Bailey. Pero maato sa taog si Pons Roda sa PIA. Maato sa tani, Paul James, alang sa itong dugang nga panginabuhi. Paul, take it away please. Okay, ang kapihan sa Dipolog, mapasalamatan sa itong sponsors na hatag kayo na panginabuhi alang sa pagparayon na itong programa ang kapihan sa Dipolog, ang kang Honorable Roberto Y.U., Governor-elect sa Zamboanga del Norte. Salamat kang re-elected City Mayor sa Dakbayan sa Dipolog, Honorable Evelyn Uy, kang City Mayor sa Dakbayan sa Dapitan, Honorable Agapito Cardino, kang Attorney Cynthia P. Alabanza, ang Head sa Corporate Media Affairs and Spokesperson sa National Grid Corporation of the Philippines, Metro Manila nga painumdum, likay nga magtukod o ka maghinog daob o ka magtanom o mga kahoy tungod sa grid sa NGCP. Kang Vice Mayor sa Dakbayan sa Dipolog o Vice Governor-elect sa Zamboanga del Norte, Honorable Senin Angeles. Salamat kayo nga ito na ka-Attorney Junior Jojo Napigit, ang City Councilor o Third Assistant Floor Leader sa Muriyang Pangusod sa Dakbayan sa Dipolog. Suelto Food House, nangimutan sa Mayasminya Street ng Dakbayan sa Dipolog. Daghang kayong salamat. Ing masab salamat nga ito na sa kang re-elected City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog, Honorable James Verduguez, kasamtangan Chairman sa Committee on Rules, Subdivision Ordinances, Committee on Public Order and Safety, human NGO Accreditation. Kang Board Member-elect, 2nd District, Zamboanga del Norte, o katong panelist sa kapihan sa Dipolog, Honorable Ronilio Bailey. Salamat sab nga kanto kang re-elected City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog, o panelist sa kapihan sa Dipolog, Honorable Ruben Ligorio. Kang City Councilor-elect, Honorable Peter Co. Daghang salamat. Yung sab sa Wilson Elite Chicken Hog Buyer sa may bypass road sa Dipolog City, dumala ni Mr. Raymond Ferrarin. Janus Marketing sa may Quezon Avenue, dumala kini og gipanagihan ni ABC President Honorable Janus Yu. Yung masab sa Dapitan, Gloria de Dapitan with Fantasyland and Dapitan Aquamarine Park o Dampa, gipanagihan ni former Congressman Romeo Nunong Halosos. Provincial Governor Rolando Yubes, daghang kayong salamat. Natasab kang former Congressman 2nd District sa Lawigan, Zamboanga del Norte ug Dean sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University. Yung panelist usab sa kapihan sa Dipolog, Attorney Rosalier Barinaga. And Seafoods House sa may Bara, yung man sa may Highway Santa Filomena ng Dakbayan sa Dipolog, pinagina kang Attorney Clyde Naong. Dipolog Rose Kindergarten School, pinagina kang Ma'am Rosario Manlosa. Metro Shoppers dito sa Rizal Avenue ning Dakbayan sa Dipolog. Sila ang mga naghatag og kinabuhi sa itong programa Kapihan sa Dipolog. Okay, din salamat Paul. Dugan ko pasalamatan atong official venue, ang Sunburst Fried Chicken. Inimutang sa Hotel Camila 1, Dalan General Luna ni atong Dakbayan sa Dipolog. O ang Lels Lending Investor. Uban usaba ka na sa Pipix Lodge, sa Budgetary Pension House, sa Dalang Katipunan ni atong Dakbayan sa Dipolog. Sa Cebu Bookstore, pinakabagong bookstore, pinakabarato, o naghanan kayo nga mapilian. Office and school supply sa Cebu Bookstore. O yung masaba sa mga nagpaminaw sa tupaduguban sa Tulumanon Kapihan sa Dipolog, padayon kita nga ito na sa alas 11 sa RMN Dipolog o sa www.rmndipolog.weebly.com sa atong live streaming audio lamang una ang ato nga mahimo sa atong live streaming. Sa padayon tas tong Kapihan sa Dipolog, balik ato kang Edith. Thank you so much, Edgar Soronda. Ato pasalamat gihapon kang Silbert
Adriatico Donduyano sa iyang pag-upload kanunay sa atong live streaming sa YouTube, no, sa atong kapihan sa Dipolog. Balik kita sa tuwang discussion sa kapihan sa Dipolog karong buntaga. Nakaung-ung nga pangutana akong i-recap ngadto kang Attorney James Verdugues, isip chairman sa transition team nga gibugna ni Governor-elect Roberto Y. Uy, ang ato ang umaabot nga gobernador sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Number 1, asa mo opisina ang ato ang bagong gobernador tuhon, Governor-elect Roberto Y. Uy o si Vice Governor-elect si Nen Alvis Angeles. Ikaduha nga pangutana, tinuod ba nga ikaw ang mahimo nga OIC Provincial Administrator of the province, considering nga naagipod ka nga Provincial Administrator during the time of then Governor Isagani S. Amatong. Tubagon ni karon ni Attorney James Verdugues. Go ahead, sir. Daghang salamat, dit. Ako ang unahon pagtubag tong ikaduha nga pangutana. Dili din in order. Kay padulong mo na nasa kuan, unang pangutana. Wali ka matuora na tungod kay kita napili pagkakonsyal sa Dakbayan sa Dipolog. Dayon kung ato pong talikdan natong nagbutar na to mura o di na puta saligan na sa mga katawan sa Dakbayan. It's not possible pod nga mahimutang OIC Provincial Administrator at the same time konsihal because it's prescribed by law, di na pwede, no? And then daghang pong makabalo anang trabaho pero walang takabalo kinsay napilian. Pero nanay mga ngalan nga gipangiskutan dili na kumabot siya tungod kay ultimately ang decision ana dito ra magyud sa tuwang mulingkod nga pagka-gobernador Bertoy. Sika nahito po nga kita may nag-head sa transition team tungod kay atol atong nakadawat og imbitasyon ang atong Governor-elect Roberto Y. Uy nga gusto sila makigtagbo sa mga transition team usab sa kasamtangang namunuan karon sa tuwang lalawigan. Kita may nahangyo god mahimo kita may mohead sa usa ka grupo nga mo'y matigistorya nila. Matong ako mo'y nagsilbing kuha na lang, head na lang. Konsyal Plaxi Rubia, doon na tayo kaubang doktor, si Engineer o Kapitan Juscoro Indab, sa Engineer Liena Pod, o naato si Mr. Castañeros, bayan sa financial side, sa operations sa provincial government. Kami may naato dito, aron makigistorya nila. O nalipay mo po nito hingayon na, kanisaad sila nga mo cooperate. Galing lang kanasubota kay taliwala sila ang saad nga mo cooperate sila. Adun namin gipangayo nga mga pipila ka mga papeles nga dili man po mga sila pa confidential nga mga documents. They are prepared on a regular basis. Pero wala man matagaimig mga kopya. Samo man gud importante man to aron at least makita pod sa tuang lingkod nga pagka-gobernador Bertoy kung usay itsura sa ato ang probinsya. So, hindi lang, nagpadala naman tagsulat nila. So, narapon nila kung ilan ang tubagon. Sa una nga pangutana, asa man mag-opisina? Sa pagkakaroon, ang kasamtangang gobernador, mag-opisina diya sa restaurant area sa convention center. Dayon sa banabana na mo, mura man o dili tagad mahuman ang renovation sa atong provincial capital. So, siguro, the most logical thing, or logical opisina is the same gapon. Pero apat ka pangutana na sa ato ang mulingkod nga pagka-gobernador. Nilarga pa man siya, ako sa pangutanon. Pero one thing is sure, first day niya sa opisina, mura makikinabay sa tanang mga empleyado sa probinsya. Maunay ang gusto himoon. Sa ato ang vice governor, ang vice governor's office intact pa man naman dito. So mura dito ra po siya. Sa mga board members, nakita na mo nga pipila lang sa mga cubicle sa board members ang pwede magamit. O sa balay pa na habitable. Ang uban na apektuhan man sa renovation, gipangsalisdan og tiles, nanghinaot lang ta nga, mahuman-human na nga, igor apod kabutangan o lamisa o lingkuranan. Pero ambot lang sa mga aircon, kay murag na apektuhan man sa renovation. Ang session hall noon, okay pa. Pwede pa mapahigayonan og session. So, mana siya ang ato ang tubag sa mga pangutanan dito. Okay. Before ko mo tabok dito ni Attorney Kenneth Rosal, kay murag involved po siya partially ani. Konsihal,
daghan kayo ang nag-anticipate bitaw, labi na katumingon sila nga initan gid sila kay kontrapartido, ipanglabay o guban pa. We asked the same question to Vice Governor-elect Senen Alvis Angeles. At I think that was after he won the elections, og unsa tinood ba ni, because doon na may issue sa una, and you should know this, kay ikaw may former provincial administrator during the time of Governor Amatong, nga paghuman sa pagnaog silbi ni Governor Amatong, ipanglabay mo diretso ang mga mga empleyado, no? Dayon nangabot sa mga Triple SB. Dayon ikaw as provincial administrator, imo manggaling gihulap ang bag-o nga mulingkod nga administrasyon ni Governor Rolando Yeves nga sakto smooth gid ang operation of turnover. Karon lahi man kay as far as we know officially, Attorney Rafael Cabanlit, who is our provincial administrator, will be on office only until June 21. So from June 22 up to June 30, dito na ni OIC provincial administrator gi-appoint na si Attorney Rafael Osabel. Okay? So, lahi ang scenario. It's different before and now nga gihulat gyud ang pag-turnover, dayon ang pangutana, how vindictive, quote unquote, is the new administration of Governor-elect Roberto Y. and siguro makatubag kay ini as head of the transition team along with the Vice Governor-elect Senen Angeles nga religious man po dato ang bagong gobernador po si Roberto Y. How vindictive? Kaya may nag-anticipate sa mga kadagkuan sa Kapitolyo nga na-involved sa politics. Ang mga career we are speaking of career officials. Mo ni problema nilang kaning nahadlok kay panglabay dit. Kay karang ilang gipang buhat nahadlok sila nga mahitabo po nila. Pero one thing that I can assure sa mga labi na sa mga regular employees is kung unsay gibuhat nila dili na buhaton ni Governor Roberto Uy. Gani naman diri sa Attorney Rosal atong naklaro na nga ni daog si Governor-elect Roberto Y. Uy among gisultian ang kuan nga di ba anang magsura-sura nga panglabay mao na usahay dili ko kapugan labi na to nga gatong nga gipang gukod sa una di na to kapugnan sila nga mingon nga makasulti nga mobalos mi. Pero no ilara po na as far as Governor-elect Roberto Y. is concerned, dili na niya buhaton. Unang magaling mabalhin, it is because of a reason. Number one, kinahanglan sa dito ng mga lugara. Panalitan ng mga engineer, panalitan. Engineers are supposed to be in the field. Kaya dito man ang aksyon. No? O kamanero ka. Ato ka sa field. So, kung na magaling mabalhin sa field, tungod kaya ang ila ang position is construction and maintenance man or construction and maintenance kapatas, kamanero, dili sa nga masakit na tungkol kay mamanay trabaho nila. Diba? Kung na-empleo diha nga ang posisyon nila naa sa labason pero diri report sa Dipolog, ug ibalik na sa labason, tungkol kay ang iyang posisyon na sa labason, dili na ingon nga magukod. So, kung namangalibutan sila yung dapit because of the exigency of the service, dili na mo buhaton tong gibuhat nila sa una. Kabalo, we know the feeling. Nakabalo miya ng usay bation na ng mga empleyado nga gukdon. Dili na buhaton sa ato ang gobernador. Dili na maninumtanon. Pero katong mga empleyado, mga opisyal nga adunay mga irregularidad nga gihimo, mag-expect sila nga adunay himo nga aksyon. Dili na basta-basta na to kalimtan na lang tungod kay naglingkod na. Dapat ato na ipakita nga they will not go unpunished, no? Kanang mga binuhatan nila nga dili mao. Thank you so much, no, Attorney James Verdugues. Nga humanitarian na po dahil na humanitarian side. Before the Edgar, atong i-solicit sa nato as an additional information kang Attorney Kenneth Rosal. Kumagpod si Attorney Rosal, ako lang isingit dire. Ako itong empleyado nga gibalhin sa lang opisina nga dili ang opisina ibalik sa iyang handang nga opisina. Paniinit. Attorney Rosal, you have the floor, please. Sige, ano ko lang ito ba? Sige na, go ahead, sir. Ang agaw masulti diha det. Og sa ato mga naminaw karon, ako yung i-confirm ang istorya ni Attorney Verdugues.
sa dihang dumadaog ng gyud si Governor Bertuoy o kami naminaw usab kaniya sa iyang o naminaw sa development naghanang itugbo sa pangutana, Mayor, kaning mga tao nga ingunani, mga ingunana, mubuhat ba kita nga mubalhin kanila sa rason lang nga politika? Ningon siya, ang ilang gibuhat dili nato sinahon. Napay ni kumidyadot nga, dili lang sinahon, Mayor, katong sa sugo nila ibalhin, sa siraway lang ato. Ayaw ang pagbinuang. So, dili yun. Assured, rest assured. Gani ang ipangayo sa atong public service is katong mga doon ang mga nakasala, patubangon man sa kaso. Dili man ibalibag, patubangon. So, rest assured that this will be a new and different governance. Dili mubuhat sama sa ilang gibuhat, nga dili mohatag og proyekto sa katawhan, dili mubuhat sama sa ilang gibuhat, nga gamiton ang tanang resources sa gobyerno alang sa ilang kaugalingong benepisyo. Okay, thank you. Guy, before sa gamay lang kay Gar, background gamay ha, ni James, ni Attorney James Rodriguez. Kadit lang ha, kay Father Steve Ronso, ako sa una. Kanang, Attorney, okay, kaya para marbili tama kwanda sa issue. Attorney, imong gingon ganina nga productive. In a sense, ang pag-transfer, field man ang kanang mga engineering, unsa ba do, pero productive, okay? So, panalitan, kung naamoy i-assign dito ato mga lugara, dayon to justify sa ibutang pag-transfer, pag-detail, how productive is productive according to your terms. Kada may mga in the exigency of the service, unya pagabot tayo dito, wala gipang labay, wala trabaho, nagsobra ra sa atong, that is our taxpayers money. So, Attorney Rodriguez, please. Dili pa sa gibuhat sa kasamtangang namunuan karon sa nilabay nga siyam ka tuig nga basta na lang ibalabay dito nya way trabaho. Dili. Ibutang man sila sa kalugar tungod kay adunay angay buhaton. Na kung wala sila o wala sila agi dito, disiplinahon po sila. No kay ang mga empleyado god expected mo muna nga mo trabaho para sa katawhan. O di sila kaserbisyo sa katawhan, no? Ibutang sila ng lugar tungod kay expected nga makatabang sila, na wala sila makahimo sa angay nilang buhaton, pwede sila pa explinon o pwede sila subject to disciplinary action. Buto na kung sabot diri nga kung ibutang mangali ng usa ka empleyado sa usa ka lugar tungod kay adunay angay buhaton dihang lugara nga iyang angay nga atimanon. Dili ibutang sa dihang nga walay buhaton. Dili ka na may tabo. Ayaw yata ang microphone niya. Ikaw imong pangutana. Nagyapon. Jadi, naman yun common magigit kayo nung gitawag na ito nga political patronage, no? After madaog sa kandidato. Di ama po yung mga supporters kaya nagbulog ng mga kwalipikado po. How about kanya sila? Ang saan pag-cater ano nila? Kung kayong kwalipikado din sila. And then, they are working, kitagin na po nga, nagtrabaho po sila. Adunay team usab sa transition team go na may in charge ba sa personnel. Ang in charge ana si Consejal Praxi Rubia. Dayon ang marching order lang niya is put the right people, the right job ana, no? So mamili gyud na napaginay background nga baga himuon. Siguro dili man na perfect ka proseso. Mahibawa naman na kung mo-perform na siya trabaho ng ibutang o dili pod di pod may agi di na po yung option nga pulihan. Nakiputari mo. Alam mo ba instances ka na empleyado niya? Dito last naming names. Sa panahon nagsimula to sa panahon ba sa kasamtangang administration na may empleyado nga ibutang sa laing opisina kay dili niya paborito na ibang hatag ipang labay sa Syoko, nakita sa Syoko, noy ka kumataw, murag mga unggoy, noy trabaho, sige lang ganakuan. Then, sabi yung buhaton, sabi plano, nga naamag daghan ka esektoryo, nga they were appointed in such position, pero gibutang sila, nga dili ka sila productive. No? Palitan, dili sa ka-empleyado, nga nagsabaho na. Isa po lang ha, diyan sa kuwan, information system, na. Hindi na wala. Tayo kahit ipalit yung empleyado ko sa laing opisina. Hindi mo po siya
Parita, di siya librarian. Di siya sa. Alam niyo ba? Inyo ba nang kuha? Pilay time na to, Pak. Pilay time. Sa Osaka, opisina. Naging mas grabe na. Katong atong provincial engineer to ng si Engineer Okope. Tulog ka engineer to ya. Mechanical engineer, electrical engineer, civil engineer. Pagpuli sa kasamtangan ng munuan karon dito gilabay in charge sa organic farming. Sino sa agriculture? And that is precisely the thing that we are not going to do. Kamu makasalig mo nga di gina buhaton sa ato ang umaabot nga mulingkod pagka Governor Bertuoy. Wana ang among ganing panawagan nila ay lang mo pod pag kanang pakita nga wanang mag obstructionist dili mo trabaho lang mo. Total gibayaran mo sa gobyerno. Nagdawat mong sweldo aron mo trabaho mo mohatag mong serbisyo sa atong katawhan. Then kana laging ibutang tungod kay gigukod lang labay anang usa ka opisina o layon napit aron lang ma-persecute lang na way trabaho dili gyud na buhaton sayang ba ang sweldo sa gobyerno ug i-assign na sila laing lugar tungod kay gikinahanglan sila diha kay mao man nay discretion man po na sa management kay mo naman ni corporation kuning kining ato ang gobyerno nga ug asa ka maayo nga makatabang ka sa mga tao ibutang ka diha okay ra na siya. Okay, thank you so much. Before ni Board Member Elect Boyle Mutara dito sa atong kapulisan, last question before we will change topic, no? Ikaw man head sa transition team. Siguro nakita ninyo dito, no? Black and white. How stable financially is the provincial government of Zamboanga del Norte? According to records, officially, how stable or unstable o na magandang records na turnover diyan ninyo or hangtod karon gagukod pa mo ana nga records kay wala nagihatag ninyo. Nalimot kog tubag no. Magani na rason nga nangita mi kuan karon katong inventory of personnel aron makita na mo kinsa kaya na sa opisina aron maplanon daan ba pero wala lagi mi tagay. Manang nagpadala na po miglaing sulat si Konsyal Praxi Robegi gadala dito sa HRMO aron pangayo. Aron makabalo ta pagplano. Na, balik ta sa financial condition sa atong probinsya. Hantod karong adlaw wa pagita kadawat officially sa mga financial statements aron makita unta nato kung unsay hulagway sa atoang panudlanan sa atoang probinsya. Na may mga dokumento nga nakuha pero it's unofficial. Nakita nato nga sa una panahon ni Governor Amato nga adunay hundreds of millions na naa sa atong bank accounts. Karon sa current account sa probinsya as of April 30, 2013, ang naalang sa panudlanan sa tuang lalawigan is 18 million, 18 million only. Mao na gigamit sa mga day-to-day operations sa tuang probinsya. Natay dako-dako nga 68 million high yield savings account meaning katong dagkog interest para maka-earn og interest income. It's normal, no? Pero sa una, hundreds of millions siya po na sa panahon ni Governor Amatong. Now, it's down to only 68. Na ay mga 80 kapin for trust fund. Those money coming from other sources like the BFAR, the PWH, Department of Agriculture, we cannot touch that because it's for specific purpose projects. Na ay mga 80 million kapin. So, dili tinuod ng 200 million nga savings. Because when we talk of savings, kalang savings kung wala gigahinan, libre na siya, pwede na gamiton, i-appropriate lang through an appropriation ordinance, aron magamit. Pero kanang savings nga, free, unrestricted, sobra, wala na sa atong panudlanan karong mga panahon na. It's non-existent, may akong sulti. Now, unsa may paglantaw na ko anang 18 million, I should say nga, that's not the ideal, no, kaning conditions atong finances nga dapat unta stable kanang nakaigo-igo gyud nga kung sila pa kung tiulan na kay magamit dili gyud na mao ang ideal so naglisod ang atong probinsya karon mo ganina nga taliwala sa kagamay sa kwarta katong pambayaran pa tong overpriced nga mga medical equipment man nagpadala tag sulat sa to ang mga kadagkuan diha sa probinsya nga mahimo ay sa ninyo na bayari kay nga naman nag-inspect ana katong mga utility worker
No, dili ka tong authorized to make the inspection. Kung gano'n man nga ang wheelchair nga tag 4,000, 19,000 may price. So man among hangyo nila. Taga na lang po higayon unta ang moabot nga administrasyon nga mulantaw kung insakto ba ang mga papeles nga gisupport ani mga transaksyon na. Okay, salamat kayo sa imong pagpasabot ngadto sa itong mga katauhan, Konsehal James Verdugues. Mutabok ta diri sa kapulisan. Mo isip ta ka? Oo, mananghid. Pero gikan ni Attorney James Verdugues. Ako ipanawagan ni Alma ha, unsa nang orasa ron? Mo isip na si Attorney James Verdugues. Pasalamat lang. Disclaimer. Pasalamat lang ko sa mga nagdumala ning programa, si board member and protestee. Na may protestant. Protestee na siya. Boyle Corriente. Og ni George Ligorio, sa atong amigo sa mga si Police Chief Inspector Jonathan Yabo. Sa tanang nagdumala diri sa programa nga Kapiyan sa Dipolog, di original. Daghang salamat sa pagdapit dayon nang hinaot ko nga sa sunod di gayon og ganaw mga kinahanglan og katinawan pwede po ta maimbitar ninyo aron pagpatinaw sa mga butang. Daghang salamat may buntag. Okay, thank you so much. Happy Father's Day, Attorney James Verdugues. Mubalik jud ka kay dabu-dabuhan pagkapangutana namo. Ato yung hatang kahigayunan ni Board Member-elect Ronilio Boyli nga mangutana ngadto sa ato bisita si PCI Jonathan Yabo. Parang kang Chief Yabo. Okay. Kuan. Kini yung PPC, kuan man Provincial Public Safety Company. Naakso wa man guni wa kay ni dungog atong wa pa eleksyon pero nag-abong ng eleksyon. During the elections, pabilang sikata ni tapyo ng PPC. Nakaroon man namang eleksyon, napabagyapo na sila. Actually, kanina itong PPC, di yun na mawala, no? Medyo nisikat sa eleksyon, kaya doon na tayo gitawag atong operational plan sa eleksyon. Nga doon tayo focus police operation, nga ang PPC mo niya ito ang maneuvering forces sa probinsya. So anytime, anywhere pwede sila mag-operate dito, no? So aside sa PPC, doon na po tayo gitawag og Regional Public Safety Battalion. Nag-support po na sa atoa dire. Doon na tayo sa kagumpanya po dire na station karon sa Liloy, no? So ang setup ko na ni sa PNP sa probinsya, ang local police station supported by the PPC. Pag yun na makaya sa PPC, mo support na po ang Regional Public Safety Battalion. Ano siya ang setup? So it's more on mobile company na siya. O sa una, ma-augment na siya yung kaso gikinanglan siya sa mga karungsuran. O, mao ni ang trabaho ginaning mga pulisa. Ang sa una, tawagan ni mobile company, karon gitawag ni karog maneuvering companies. Ang operational control ni na sa probinsya o sa regional? Operational control ni sa ato ang provincial director. Okay, thank you. Attorney Kenneth Rusal, you have anything to say para sa PNP? Doon lang ko may comment ato no na paklaro lang nako kanang nahitabo man gud po ni nga ang atong PPEC usahay nagatubang og mga kaso kita po'y naka assist. So murag ako yung nabasa dito sa PNP law Republic Act 6975 as amended by 8551 nga kanang PPEC, mag-usab-usab mo ng pangalan na, kanyato, mobile group, o sa pana, but actually, ang essence niya, siya mo auxiliary sa force sa nga, mo supplement sa mga local police, pero mobile sila. So para sa Amerika, doon na sila yung mga police sa kada district or unsa diha county, tanapay mga another police from the federal nga mabot dito. So, muning naka-safety po daling public safety company, kay dili kay sila touch-based nga nas like close relations with the local politicians kay dili man sila nagtuyo sa munisipyo nga sige padalaan og kuan o sa diha assistance o mahimo silang na-develop nag mga entanglement o closeness sa mga politiko. So, pangutana lang ko ni sa atong ni PCI Yabo. Ang ako nakita agad kaning PNP, dili man ang civilian lapod ang prono for harassment. Ang PNP itself, kung magtrabaho, maharas pod. Unsa may mga steps nga gibuhat sa level sa PNP kung doon na bagid sila po'y concrete, na mahatagad pod di sila og
kinibang assurance nga nalagyan nun sila legal assistance permanent rather than looking for people like us mato sa IBP. Aside from the IBP, naman tad sa muwa sa PAO. I don't know sa legal services sa PNP kung sufficient ba gyud na pud para sa inyo ang mga panginahanglanon. Yes sir, tinuod gyud sir nga prone gyud ang PNP sa mga kaso, no? Actually sir, ang PNP karon doon na may programa sa legal service ato ang PNP nga matag probinsya mabutangan gyud isa ka abogado nga PNP pa siya. Pero so far sa tuwa wala pa ta kay sa Tibok Region, magduhara na sila kabuk-abogado. Gikiter nila ang Region 9. Pero aside from that sa concert, doon na butay mga legal incentives. In kaso nga ang pulis magkakaso in line of duty, di na nahindran sa ato ang promosyon. Tapos pag in line of duty ang atong kaso, doon na butay mga reimbursement sa atong mga gasto. Pero dili gyud ingon nga whole nga gasto reimburse sa PNP. Mao na yung mga bagong programa karon sa PNP sir. So at least na yung mga concrete steps no ma-address ang problema. Although karon sa pagkakaroon kulang pa gyud ang internal legal system assistance mga problema ninyong lokal no. Oh sir, doon na natay legal service na separate yun sa PNP nga nagkuan po ang PNP karon sir nga kung katong mga abogado kung gusto mo sulod welcome po sa PNP kay captain man diretso ang ranggo pag graduate sa kuan basta abogado ka mosulod pero dito lang ka sa legal service mo kuan. So aside from the legal na assistance sa PNP sir, ang ato ang police operational procedure gibago sa nagaron para medyo mabawasan pod ang makumit nga kaso sa atong PNP. Doon naman tayo kung sa kuan pa sa military may tawag nila og tawag kanisa engagement nila sa ato ang operational procedure sa ato ang. Okay, thank you so much sa pangutana po ni ato ni Kenneth Rosal. Pero pangutana po ta sir ng ato kapisi Ayabo. How do you treat police escalawag? Especially so katong bisita nato diri si PDEA agent Jory Rocamora na mention siya nga doon ay mga pulis nga mga drug addicts or pushers ba, doon na protectors. Yeah, so illegal gambling doon na po mga bagman po diha sa kapulisan before no. So unsa may ato ang status karon sa atong kapulisan when it comes to discipline? Yes ma'am, ang sa isa ka organization di na mawala no, di na gitay mga badlongon sa tuang membro. Ang atong PNP karon ma'am do na tay gitawag og transformation program. So kaning transformation program sa atong PNP ma'am, actually dinhi sa Zamboanga del Norte do na natay mga kapulisan nga na-dismiss tungod kay nagpositive sa drugs no. Pipila na kapulisan nga atong napadismiss kanilaging mo gamit sa droga o kaning uban nga nalambigit sa mga illegal nga mga activities. Actually nagpromote ta karon sa atong kapulisan nga once na ang pulis magka-uniform magsakay og motorcycle kinahanglan naka-helmet gyud na siya. Doon na tay mga agency na units karon nga nagtutok niya na nga kung usay mga badlong sa kayo ning ubang kapulisan nga tungod kay pulis di na mag-helmet. Kaya makita nato sila kita nagpatuman sa atong balawod, sila na nagsupak sa ato ang balawod, no? So doon ay mga disciplinary actions na atong ipangbuhat na mo. Okay, thank you so much. Agar sa dili pa ka mangutana, good morning ato kang Ma'am Fe Ligorio. Ato pangayuan og parting words si Konsehal Ruben Ligorio atong panelist kay naani siya mo escape. Ako na presidente na. Mo gawas na lagi ko kay mo ko pagkutan leader. Na ini ko ang iyan sa bugat ang microphone. Hadlok sa balik sa lain. Pero ako lang ang iyo, gitagalan mo kayo niya. Ako lang iyo si board member Willie. Ngayon assume na posisyon. Taba ang sugyot sa atong gobernador nga i-arrange ibalik ang matalang empleyado sa iyo na andan nga gikanan. Labi, importante na ba rin yun? Kaya seriously, mag-inventory. Kamas na po, kaya nga ito kung bulbis sa Kabiro Beltron, wala maayo nga mga news pa ito gawas, puro lang gid mga binuang, pero kinalang gid sa insakto nga sa media ba nga sa information sa section sa Kapitolyo, sila ibalik yun ang mga empleyado niya. Dili ibutang itong labot, pero ilabay sa library, ilabay sa konsaliha, adto sa agriculture,
Kaya kung amiga sa ulang, ginabay sa agriculture na libo kung di mo na agriculturist. Oh, kaya ang korda po sa 5 years, nasa puwan, talagang sa liberal, di ako liberal yan. Medium man, journalist ba ni? Muna nga, uban po daw, kaya uban yung mga agriculture, ibalik po. No, muna kung hangyan mo board member ni. Nga ibalik sa naandan ang mga empleyado nga dislocated. O mga productive sila. Kung tumaga. It's meaning of productive is productive. Productive yan po ko, pero buyan lang. Kung tama si Situna. Actually, kana prerogative mo na sa executive. Gobernador magina. O sa iyang mga advisors o consultants ba niya? Oo, pero ato po nang imbestigahan. Kaya naman po mga empleyado sa panglabay na naplastar na yun dito. Hindi naman ganahan mo balik. Diba? Hindi mo nag-for 9 years. O gilabay sa ulitaw dito. Kaya naman yun, isang taga dito. Ubiya pa ka siya dito. Nanay ang mga anak, pag-eskwila. O nana ba? So, depende, ano, thank you kayo. Ako saan konsultahan mo sa man, gusto kang balik o dili? Salamat kayo. Una lang ako kahit at hindi mo kalihokan sa mong kasbit ni Margasa. Salamat kayo. Okay, thank you so much. Mga kato si Consiel Ruben Ligorio kay mo escape. Di na siya kabalos na ako. Okay, balik ta sa atong discussion diri sa atong kapihan sa Dipolog. Edgar, yun na kayo pangutana. Yes, Dave, na atong patana ni Sir PCI Yabo, Sir. Nitong mga katong nagdagan pa mga elections, doon naman tayo operation bakal katong mga illegal nga mga armas. Doon naman siguro yung mga nga kumpiskara to, sir. Gilit up naman na sa nakalabay nga gabi, di ba, 12 midnight, hapon na kasunod, hapon sa gabi. Katong mga nadakpan siya, gipailan to sila o kaso katong mga tagya, kung kumpiskahan ng mga illegal nga mga iyalas ka mga armas. Doon na itagipang-file itong mga kaso, sir, no? So, ang gilift up sa kumilik, katulang kumilik gun ban, o ang security details sa mga politiko. So, balik na karon sa ito ang normal nga proseso, nga ato pong iauhag ang mga naghawit og mga ihalas nga armas nga pwede isurrender nila kay ongoing gihapon ang atong upland katok, kitawag atong upland katok ng house visitation katong mga expired firearms ato nang padalhan og mga sulat. Gawa sa upland katok, tuna po tayo upland kontrabuga kaning sa lost firearms. Kay kung ang imuhang firearms nga wala ma-renew, doon naman tayo recall siya na ato nang pang-applyan ng search warrants. Actually, doon na tayo na-applyan og 7 ka search warrant. Ato nang confiscate og napailan po nato kaso. So akong iahwag sila nga di na maghulat nga ato pang applyan og search warrant ang ilang pusil. So may tulubago na itong mga tagiya sa mga armas na nadakpan during election period? Actually sila, sir, naka-bail man sila kay bailable man itong kuhan. Dako-dako itong bail kay doon na may kumilik gun ban. Pero karon sir, baba na sir ang bail ban sa kay wala naman tayo gun ban. No? Okay, thank you so much. Tabok pa din ni Attorney Kenneth Rusal kay naghinapos sa atong portion sa Talk sa Dipolog. You have anything to ask him? Okay, go ahead. Muna, Bet. Kanya tumanggod. Doon naman to mga i-promote ang PNP nga amnesty na po. Sige i-extend. Tinawa na yun to. I don't know kung mga itong information ni PCI Yabo kung doon na pa ba forthcoming amnesty or what. Kay na may uban nga tagaan, dayon they want to keep the firearm, then dili po sila makakuan. So the firearm remains illegal. Sa pagkakaroon sir, wala yun tayo information nga doon na pa amnesty. Kaya nahitabo ka itong amnesty sa panahon ni Chief PNP Versosa para lang marehistro itong mga wala marehistro. Nya karon ato nang gipang lakag na ganing wala na pud mo renew kay mahal ba yang policy sa ang amnesty 1,000 naman to. Nya karon pag renew sa ilang pusil di na mo renew kay tag 2,000 na kapin sumahin mo nang ihalas ang ilang pusil. Wala na nga amnesty. Okay, salamat kayo. 15 minutes no before we wind up our program. Attorney Kenneth Rosal, tunog kayo ng pangalan. Tunog kayo ba? As in nga, si Willie pag na popular ko no. Showbiz, okay. Tunog kayo kay aside from the President of the Integrated Bar of the Philippines sa Magallanes Norte Chapter, ikaw mo'y abogado sa Liberal Party nga nangharos og kadaog karong eleksyon na matod pa ni Consiel Ruben Ligorio po usapog ka sa advisor consultant sa mga nagpakadaog nga mga kandidato karong
nilabay nga eleksyon. Then, yun naman po yung naka-istorya po na ako nga, you are also interested to become a judge in the future. Okay? So, ato lang po na pangutana nga, aside ani niya mga laurels, matud pa sa imo ang feather in the cap, no? Feathers in the cap. Nabapod ka siguro paglantaw sunahan nga, mo itsa po kasi mong kalo sa political arena. This is too early, pero mamugas magkagsayo, no? So, pila naman 3 years, no? So, konsihal na, nawala din, konsihal na ako. Attorney Kenneth. Ulo ko ba naka-jingle bells? Nakonsihal na ako. Kanang pangutana dit, dugay na nga nagtutuyok sa kung lahuna, apan ikaw yun ang nakagaw mo guna pangutana. Ha? Actually, tinood, katong sa moto ako yung nagnotaryo sa board, sa COC ni Board Member Ligorio. Kaya usasad ko sa gitagaan po og COC. Congressman po nung tatako lansaran. Pero daghan man ng considerations that na daghan mang mga maayo pa on the breed and daghan po pamagi to serve the motherland. No? Without being katugyong forefront nga depende man sa atong expertise, no? Sama ni Boyle, nasad siya kinahanglan siya sa katawan, pinagi sa nagkulang representation karon diha sa atong power sector. Kita adit ang atong yung expertise mo ron sa legal field. So, if we go there sa konseho, murag kulang tag power anang ilang mga diskurso. So, we are looking for asa ta productive. So, but kung asa tayo butang sa Ginoo, and if there will be a call for the motherland, ato nang pangitagpagi makaservisyo ta in other ways or in ways nga masibo pud ta. Sibo-sibo lang manidit, no? Kaya sakay punta sa barko, puno po. O, no? O, ngayon, ang atong mga, wala po natin sa Picos. In other ways, pero dili waste materials, ha? Lahi na to siya, okay. Thank you so much. Yes, Board Member Boyle. Komentaryo lang ko anay kay. Nahimo naman guning binuang magduwa mig basketball. Kaya mapilding kontra, ay go ino. Ato po pagkapil, agi ang Picos, pili mo. Naog skill nito, mulan sa ni, sigurado gini, daog sikat gini. Kami daog kami nga dili sikat. O kanang kasikat, ay atong basihan, mudaog na po namin si Colonel Maclang, sikat po kayo. In fact, katong istorya ni Edith, usay, there are two kinds of benefits usay na po mabenefited ta kung musikata daghan na pong tao mato sa tumbalay laman ninyo mga na og nagdala na og application for work. Dayon anyway tago mo po na siya ini nga sige nigtago. Salamat ko nga na-invited po ko din kay gusto po kong muklaro gusto kong muhiskot po gamay aning lakdap lang bay naning protesta, no? Dughan man po ang wala na sabtan sa kadaghanan kaning protesta doon ni ka-level na sa COMELEC kada mga opisyal sa city, konsyal sa city, mayor sa city ug opisyal sa province, board members o governor, vice governor ang ilang kaso na protesta dito sa COMELEC. Dayon kining mga munisipyo, municipal officials, mayor, vice mayor, konsyal ang ilang kaso diri sa Regional Trial Court mo na makita nato daghan ang balota sa Hall of Justice. So naglibog ka ni karon kay nag-ingon man ang balaod nga ang dunay priority sa custody sa ballot boxes ang COMELEC mananghid una ang court. Kato nadala na sa court ka pamamputong hibaway kung tinuod ba nga nagprotesta sila. So mag-ilong ni ron kung gusto sila si Board Member Lee nga madali ang sila ang gusto nga ang custody unahon dito. But more likely akong analysis dugay gid kayo mahuman din dugay maabot dito ang balota liman kang ang COMELEC, ang Palasyo del Gobernador, dili masud ng mga balota tanan kay whole Philippines po na protesta, no? So, ulakdap lang ko pag-istorya nga kining paagi sa protesta karon, gawa sa mga legal maneuver sa abogado kung ma-dismiss ba og dili o disposisyon po sa judge kung i-dismiss ba dili man po tanang balota o ballot boxes ihapon dayon. Ang protestant palistahon siya, ipa-point out niya ang 20% sa mga presinto nga ang mingon siyang maugyod kung tinuod makapakita sa iyang reklamo sa mapananglitan. Adunay 50 ka presinto o 30 ka presinto, pila may 20% ang 30 ka presinto, unom. So unom lamang ka presinto na ang ihapon. Kung mapakita niya sa unong ka presinto nga ang Picos di gid mabasa kung dili ilpi, magpadayon ang ihap sa labaw
sa unom ka presinto tanan. Pero kung dili niya mapakita ang iyang giingon nga ang PICOS di mabasa kung dili LP sa unom ka presinto, undangan ang protesta ug i-dismiss ang kaso. So, mo po na idea nga ako lang i-share. Okay, thank you so much So, for Benaga, your information. Yes. Ako, tinuod mo itong sulti ni Chairman Brillantes na 99.9% accurate. Sa tuwa, 1% ra ang 0.01%. Ang discrepancy. I will take his word for that. O, to ba sila nagdili? Ang kumilik chairman yung istorya ko na. Okay, thank you so much, Board Member Elect Boyle. Layo kay biya agis pa sa sikan miyami sa sikan game ko na pikos na pod. Adili ko pikos boy. Mapikos ko kung ang ngalan saan sa mga grupo LP. Okay, wala na Tanong ng LP so nagharos. Matayo PLP nagharas. Dali ka paminahon. Antay kayo din yata pa. Kung ang PLP mangharos, insinuating ka, ha? Kung ang PLP mangharas, ang LP mangharos. Kaya tulba ka na nga I don't know about you, ha? Imo na ang istorya. Way labot ang tagdugmala ni programa. Okay, wala na tayo panahon. So, mga iyo parting statement, gikan kang PCI Jonathan Yabo sa Philippine National Police. So, in behalf of the Philippine National Police, sa mga Del Norte PPO, kami nagpasalamat sa pag-invite ini sa kapihan sa Dipolog. O anytime, pwede po me ma-invite kung pagtukihan ng atong mga topics about PNP, ma'am. Okay, promise, ha? Okay, thank you so much. O kang Attorney Kenneth Rusal, IBP President sa Buanga del Norte Chapter. Thank you, Dick. Thank you, Sir. O sa na itong kauban aning inyong programa. Ug sa mga naminaw, isip IBP President o isip abogado, ang ako lang ikabilin, na atong paningkamutan, kita tanan magkugpo nga magpabilin nga magdumala sa atong katilingban o ang pagdumala sa balaod o dili sa pagdumala sa pipila lamang. Okay. Yes. Initially, ato na itong i-distribute ang invitations, no? So, i-remind lang nako ang ato mga higalang abogado na aron ta mo usab dili maglisod o maka-avail ta ning benefit nga makita ta sa atong mga providers nga pwede silang muusob dinhi kay makamit ta sa ilang requirements. Yang yun na to ang atong cooperation tanan, mo paristo kita. Kung paristo mo og Monday siguro, doon na pati allowance ang katong mga discounted rates nga among gi-allow. Thank you kayo. Okay, Rika mo great ni Kunsihal Lubert Lyle Pukulan sa Rizal Braga Thanksgiving parties laro dayon. Happy birthday po ni Dr. Lorma Pukulan yang mama. Imo man ang parenthesis. Siguro ato nang i-greet na kay ato mga kuano, paryente o silingan pagyod. Dayon kani nang hinaot ko nga nang haros kini sila po dili ni nang haras, no? Thank you so much, Attorney Kenneth Rusal. On behalf of the panel, kay ni escape man si Kunsihal Ruben Ligorio, Board Member-elect Ronilio Boyle. Salamat dit. Ang ako lang i-greet na ko ang taga-Disakan. Nag-celebrate sila sa araw ng Disakan karon. So, congratulations to Barangay Captain Ilurta. Okay, thank you so much, Board Member Boyle. Sa PIA, Ponsing. Okay, salamat dito sa atong mga suking tipaminaw atong kapihan sa Dipolog matag Domingo. Ganisi po siguro napasalamat yung paminaw og may muntag. Edgar, go ahead please. Followed by James. Okay, kay salamat sa atong mga suking tipaminaw sa atong tulumanon kapihan sa Dipolog. Kalimot matag Domingo alas 9 ngadto sa alas 11 live sa Sunburst Fried Chicken ug babati sa mga sibiyanan sa RMN Dipolog o sa atong live streaming sa www.rmndipolog.weebly.com. Thank you very much and happy Father's Day. Thank you, Paul James. Okay, sa tanang mga fathers inatay sa Dimo Kalibutan, happy Father's Day o salamat sa inyo ang pagpaminaw, pag-iguban sa programa ang kapihan sa Dipolog nga inatay na mga tatay nga nanay po. Inatay. Inatay. Happy Father's Day. Okay, salamat kayo. Ito panahon. Mo lang gihangyo sa atong mga bisita karon nga mobalik ra gihapon ta diri sa atong kapihan sa Dipolog. Attorney Kenneth Rusal, si Attorney James Verdugis nga ni-escape na, si Kunsihal Ruben Ligorio, si PCI Jonathan Yabo, dayon ato ang Board Member-elect sa Ronilio Boyle. Wala diri absent si former Congressman Attorney Rogelio Matoy Barinaga. Kaya ito po punto nga regular panelist, no? Edgar Soranda, Paul James Socolan, Ponsing Roda, dayon
sa ngalan ni Richard Villaronte, atong station manager nga kauban mi mapon. Sorry guys. Ako na at Davao. Dayon si Taxi Ilongga. Salamat kay. Oy kami ba Franklin gumapon ko yuga. Si Rosemary Braga. Si Danilo dito sa istasyon, si katawo si Tax. Kini si Edith 22 mo nga inyong regular anchor and host. Ningon kaninyo happy Father's Day sa tanang mga tatay inatay sa tibok kalibutan. O ingon man, happy Sunday to us all. God bless us. Studio, take it away. Sa makausapa, inyong nabati ang tulumanon. Kapihan sa Dipolog. Daghang salamat sa inyong pagpatalingho. Hangtod sa sunod Domingo pohon. Maayong buntag. Radyo mo nationwide. Para sa mga hindi nauubos ang trabaho, sa mga 3 oras kong magpagwapo, sa lahat ng may bagong nakilala, sa mga gustong magpamis sa tropa, para sa mga laging rason ng traffic, at sa mga biglang nalipat sa night shift, sa mga bagong tatay, at sa may bagong bahay, may Emperador Light na naghihintay, may barkadang lagi mong kasabay, may Emperador Light na naghihintay, gawin nating light ang buhay. Drink responsibly. Paminaw na to ang testimonya sa mga tao nga nagagamit sa Panyawan Herbal Capsule. Sa imong gibati dito, lima nimo. Diabetes. Diabetes. Kundi kayo sa asa kong diabetes pero ako lagi Pagkonsulta ka sa doktor. Napagkonsulta ko kay Dr. Lim. Capsule may akong ginatake kada gabi igi ko mo take kay hindi ko patulog kun di ko take. Sa ibati ni kayo nung pagpanyawan. Okay ka nang pag-aadlaw at least lami akong tulog. Lami tulog. Sa una di ka katulog. Di ko katulog kay amot na lang masiguro sa taas ang sugar sa. Pero kung mainom kag panyawan, makuan siya. Katulog ka. Katulog ko. Sa itong pangalan te? Marina Martinez. Martinez sa Gadirira sa mga agoy. Panyawan Herbal Capsule, epektibo! Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Liniment, mapalit sa inyong mga suking butika. Celebrity Beauty Soap, ang pinakabagong moisturizing and whitening soap nga adunay squalene o glutathione. Sigurado nang muputi ug mohamis ang imong kutis. Celebrity Beauty Soap. Adunay ingrediente nga squalene nga pampahamis ug glutathione nga pampaputi sa kutis. Sa pila ka adlaw lang nga gamit, mahimong kutis celebrity ka. Kada kaligo, gamit jud dayon sa pinakabago nga beauty soap, ang Celebrity Moisturizing and Whitening Soap with squalene and glutathione. Ug karon, sulbad na ang imong problema sa pampaputi. Gamit na sa bagong Celebrity Beauty Soap with squalene and glutathione. Tatak RMN. Oy pre, asa ka adto? Ay, muadto ko ila George. Mag-unsa man ka dito pre? Butabang ko nila kay magtukod man sila og balay. Aw, mao ba? Asa po dapit pre? Ingon ni George nga duol man daw sa may transmission structure. Unsa? Oh, kung mo ka na, mukuyo ko nimo. Mutabang ka sa pre? Dili, muadto ko. Aron pay baluon sila nga dili maayo ang ilang buhaton. Tungod kay mahutang sa delikado ang ilang kinabuhi kung magbalay sila duol sa transmission structures. Mao ba di ay pre? Anahala, dili ta magdugay aron mapugnan sila. Busa likay ang mga butang nga makahatag og kadaot sa atong palibot, ilabi na sulod sa mga transmission structures. Pagbaigmat, pagmabinantayon, kining pahinumdum hatod kaninyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines.